Kung nasa harap ka ngayon ng kuwentong ito, manatili hanggang dulo dahil ang gabing nagsimula sa kahihiyan ay magiging simula ng pagbagsak ng mga taong akala nila ay kayang tapakan ang isang babaeng tahimik lamang. Huwag kalimutang sumubaybay sa susunod na mga kabanata dahil sa loob ng marangyang bulwagan ng The Bellevue Imperial Hotel, isang simpleng receptionist ang haharap sa pagtataksil pangungutya at isang pagligtas na magbabago sa buong buhay. Anya. Hindi ka ba nahihiya, Alina? Malamig na tanong ni Nico Alvarez habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na pasilyo ng hotel. Ang boses niya ay sapat ang lakas upang marinig ng mga bisitang naghihintay sa reception. Sa tabi niya nakasuot ng mamahaling pulang bestida si Selene Buenavista na kangiti na para bang ang kahihiyan ni Alina Mercado ay isang palabas na matagal na niyang inabangan. Hindi gumalaw si Alina. Hawak niya pa rin ang leather folder ng isang papasok na VIP guest at ang kanyang uniforme ay maayos na nakaplansya parang walang bagyong biglang bumagsak sa harap niya. Sa loob ng 3 taon niyang pagtatrabaho sa The Bellevue Imperial Hotel, natutuhan niyang ang unang tuntunin ng isang mahusay na receptionist ay hindi ang mabilis na pagngiti kundi ang hindi pagguho kahit pinapanood ng lahat. Kanina lamang bago pumasok sina Nico at Selene, abala si Alina sa pagsasaayos ng check-in ng isang matandang negosyante mula Cebu. Napansin pa ng bisita ang bilis niyang kumilos at ang linaw ng bawat paliwanag niya tungkol sa suite reservation. Ngunit nang marinig ni Alina ang pamilyar na boses ni Nico, bahagyang nanlamig ang mga daliri niya. Hindi dahil mahal pa niya ito kundi dahil alam niyang may dalang kaguluhan ang lalaking iyon. Si Nico ang lalaking minsang nangako sa kanya na maghihintay hanggang pareho silang makaahon. Noong nagsisimula pa lamang sila, simpleng sales assistant pa siya sa isang partner company ng hotel. Si Alina ang tumulong sa kanya gumawa ng mga proposal, nag-ayos ng damit niya bago interview at gumamit ng sariling ipon para mabayaran ang training fee na sinabi niyang kailangan niya. Sa alaala ni Alina, malinaw pa ang gabing hinawakan nito ang kamay niya at sinabing sabay silang aakyat. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking nangarap kasama niya. Nakatayo si Nico na parang siya ang may-ari ng sahig na tinatapakan niya suot ang mamahaling relo na alam ni Alina na hindi nito kayang bilhin sa dating sweldo. Sa tabi niya si Selene ay anak ng pamilyang Buenavista, isa sa mga kilalang kliyente ng hotel at sapat na iyon para umasta siyang tagapagmana ng lahat ng ilaw sa bulwagan. Akala ko ba busy ka sa trabaho? Tanong ni Alina mahinahon ngunit matalim ang tingin. Hindi niya ibinaba ang folder, hindi rin niya hinayaang makita ng mga tao ang panginginig sa kanyang dibdib. Kung may personal kang sasabihin, maaari tayong mag-usap sa pribadong lugar? Hindi ito ang tamang lugar para gumawa ng eksena lalo na at may mga bisita ang hotel. Tumawa si Selene, isang maikling tawang puno ng panghahamak. Pribadong lugar? Bakit may dapat pa bang itago? Alam ba ng mga tao rito na ang maayos at mabait nilang receptionist ay umaasa pa rin sa lalaking matagal nang ayaw sa kanya? Itinaas niya ang kamay ni Nico at ipinakita ang singsing na kumikislap sa kanyang daliri. Mas mabuti sigurong malaman mo rito mismo. Kami na. At hindi lang basta kami. Ikakasal kami. May bahagyang ingay na gumapang sa lobby. Ang ilang bisita ay napatingin, ng ibang empleyado ay nagpalitan ng tingin at ang bellboy sa malapit ay napahinto sa pagtulak ng luggage cart. Sa ibabaw ng marmol na sahig kumalat ang bigat ng katahimikan. Sa isang iglap ang dating tahimik na lugar ng serbisyo at disiplina ay naging entablado ng isang pampublikong paglalantad. Hindi nagsalita agad si Alina. Tiningnan niya muna ang singsing pagkatapos ay ang mukha ni Nico. Wala siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita niya ay takot na nakatago sa likod ng yabang at kasakimang pilit ginagawang tagumpay. Masakit ngunit hindi na ito ang sakit ng babaeng umaasa. Ito ang sakit ng taong biglang nakitang ang pinaghirapan niyang tiwala ay ginamit lamang bilang hagdan. Kung iyon ang desisyon mo, Nico, wala akong dahilan para pigilan, kasagot ni Alina. Malinaw ang kanyang boses, sapat upang marinig ng mga taong nakapaligid. Pero hindi mo kailangang sirain ang trabaho ko para ipaalam iyon. Hindi rin kailangan ni Selene na gamitin ang pangalan ng pamilya niya para gawing palabas ang isang bagay na dapat sanang tinapos ng may kaunting dignidad. Kumunot ang noo ni Nico. Inaasahan niyang iiyak si Alina, magmamakaawa o kahit man lang magpakita ng galit na maaari niyang gamitin laban dito.
Ngunit ang katahimikan nito ay parang salamin na ibinalik sa kanya ang kababaan ng ginawa niya. Kaya mas pinili niyang saktan pa ito. Lumapit siya ng isang hakbang at ibinaba ang tinig ngunit sapat pa rin para marinig ng mga nasa unahan. Huwag kang magpanggap na mataas ang dignidad mo, sabi niya. Receptionist ka lang dito, Alina. Ako may kinabukasan na. Si Selene, may pangalan, may koneksyon, may mundo na hindi mo maaabot kahit ilang taon ka pang ngumiti sa likod ng counter. Tigilan mo na ang ilusyon na bagay tayo. Ginamit mo lang ang awa ko noon. Ang mga salitang iyon ay tumama hindi lamang kay Alina kundi sa bawat empleyadong nakasuot ng uniforme sa paligid. May isang housekeeping attendant na napayuko. May isang batang concierge na mahigpit na napakapit sa hawak niyang susi. Para sa kanila, hindi lamang si Alina ang minamaliit ni Nico. Minamaliit niya ang lahat ng taong nagtatrabaho ng maayos ngunit walang apelyidong maaaring gawing sandata. Sa likod ng front desk, tahimik na pinindot ni Liza, kasamahan ni Alina ang internal alert para sa lobby disturbance. Kilala niya si Alina bilang babaeng hindi kailanman nagreklamo, kahit napakabigat ng shift at hindi rin ang iwan ng kasamahan sa oras ng problema. Gusto niyang sumugod ngunit alam niyang kapag nakialam siya ng walang pahintulot maaaring lumala ang sitwasyon, kaya nanatili siyang nakamasid nanginginig sa galit. Kung tapos ka na, maaari ka nang umalis sa reception area, sabi ni Alina. Inilagay niya ang folder sa counter at inayos ang nameplate na bahagyang natabig. Ang hotel na ito ay hindi lugar para sa personal na panlalait. Kung mayroon kang reservation, tutulungan ka namin ayon sa patakaran. Kung wala, hihilingin kong wag mong gambalain ang mga bisita at empleyado. Lumapit si Selene sa counter at inilapag ang kanyang maliit na bag na may lantad na yabang. Patakaran. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ng pamilya namin dito kada taon? Isang tawag ko lang, Alina, pwede kang mawala sa posisyon mo bago matapos ang gabi. Kaya, huwag kang umarte na parang may kapangyarihan ka. Ang uniforme mo ay hindi korona. Paalala lang, empleyado ka rito. May matandang babaeng bisita na marahang napailing ngunit walang nagsalita. Ang ganitong uri ng eksena ay may sariling karahasan. Hindi ito gumagamit ng kutsilyo ngunit hinihiwa nito ang pagkatao ng isang tao sa harap ng publiko. Naramdaman ni Alina ang bigat ng mga tingin, ang paghatol ng ilang hindi nakakaalam at ang awa ng mga taong nakakita ngunit takot makialam. Sa kabila nito nanatiling tuwid ang likod niya. Iyon ang bagay na hindi naunawaan ni Nico. Matagal nang natuto si Alina na ang kahirapan ay hindi automatikong kahinaan at ang pagiging empleyado ay hindi dahilan para yumuko sa kabastusan. Ang kanyang ina na dating nagtrabaho bilang laundry attendant sa isang maliit na pension house ang nagturo sa kanya na ang profesionalismo ay sandata ng taong walang proteksyon. Gamitin mo ang pangalan mo kung iyon ang kaya mong gawin, sabi ni Alina kay Selene. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na pumasok ka sa isang lugar ng trabaho para manghiya. Kung may reklamo ka sa serbisyo, ilahad mo. Kung wala, ang ginagawa mo ay hindi reklamo. Ito ay pang-aabuso sa pribilehiyo. Naputol ang ngiti ni Selene. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganoon ng isang empleyado. Sa kanyang mundo, sapat ang apelyido para tumahimik ang mga tao. Umigting ang panga niya at saglit niyang tiningnan si Nico na parang inuutusang tapusin ang laban. Si Nico naman ay nakaramdam ng pagkairita dahil ang eksenang dapat sana ay magpabagsak kay Alina ay nagiging patunay ng lakas nito. Aba, matapang ka na ngayon, sabi ni Nico. Siguro dahil umaasa kang may magtatanggol sa'yo. Pero sino ang manager mong takot mawalan ng account? Ang mga kasamahan mong pareho mong empleyado? Tingnan mo sa paligid, Alina. Walang hahakbang para sa'yo. Sa huli, ikaw pa rin ang babaeng iniwan sa lobby. Bago pa makasagot si Alina, bumukas ang pinto ng private elevator sa dulo ng lobby. Hindi ito ang elevator na ginagamit ng karaniwang bisita at bihira itong bumukas ng ganitong oras. Isang lalaking matangkad na kasuot ng maitim na suit ang lumabas kasama ang dalawang security staff at isang babaeng executive assistant. Tumahimik ang ilang empleyado at ang manager sa malapit ay biglang nagtuwid ng tindig. Si Dante Villarreal iyon ang tunay na may-ari ng The Bellevue Imperial Hotel. Hindi siya madalas makita sa operasyon ngunit kilala ng lahat ang pangalan niya. Siya ang lalaking nagmana ng hotel sa gitna ng krisis, nagtanggal ng mga tiwaling supplier at muling nag-angat ng reputasyon ng Bellevue sa loob ng 2 taon.
Para sa mga empleyado siya ay mahirap basahin, tahimik at mapanganib kapag may nakitang mali. Nakita ni Dante ang eksena bago pa siya tuluyang makalapit. Ang assistant niyang si Mara ay may dala ng tablet kung saan nakabukas ang report tungkol sa ingay sa lobby. Ngunit hindi niya kailangang basahin iyon upang maunawaan. Nakita niya ang pwesto ni Alina, ang pagkakatipon ng mga tao, ang mapangutyang tindig ni Selene at ang lalaking nasa harap ng counter na umaastang may karapatang durugin ng isang empleyado. Matagal nang napansin ni Dante si Alina hindi bilang babae sa romantikong paraan, kundi bilang empleyadong hindi nagkakamali sa ilalim ng pressure. 3 beses niyang nakita itong magligtas ng sitwasyon sa front desk nang hindi humihingi ng papuri. 1 beses pinakalma nito ang isang galit na diplomat. 1 pang beses na ayos nito ang maling booking nang hindi sinisisi ang ibang departamento. Para kay Dante, ang ganoong klase ng tao ay bihirang makita. Huminto siya ilang hakbang mula sa counter. Hindi niya tinaasan ang boses, ngunit ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sigaw ni Nico. Ano ang nangyayari rito? Tanong niya. Lahat ay tila sabay na napahinga ng mababaw. Ang manager na dapat sana ay unang umawat, ay agad lumapit pawisan ng noo, ngunit itinaas ni Dante ang kamay upang pigilan ito. Gusto niyang marinig ang sagot mula sa mga taong gumawa ng eksena. Ngumiti agad si Selene, ngunit ang ngiting iyon ay hindi na kasing tapang kanina. Mr. Villarreal, mabuti at nandito kayo. May maliit lamang na hindi pagkakaunawaan. Ang empleyado ninyong ito ay naging bastos sa amin. Bilang matagal ng kliyente ng hotel, hindi namin inaasahan na kakausapin kami ng ganoon, lalo na ng isang receptionist na dapat marunong lumugar. Tiningnan ni Dante si Alina. Hindi siya nagtanong agad. Sa halip pinagmasdan niya ang mga mata nitong pagod, ngunit hindi basag. Nakita niya ang matang pumipigil ng sakit, hindi para itago ang kahinaan kundi para unahin ang tungkulin. May sandaling nagtagpo ang kanilang paningin. At naunawaan ni Alina na alam nitong hindi simpleng reklamo ang nangyari. Gayunman, hindi siya umasa. Sanay siyang protektahan ang sarili. Miss Mercado, sabi ni Dante, ikaw ang magsalita. Ang maikling utos na iyon ay nagdulot ng bagong katahimikan. Hindi niya tinawag si Selene bilang mas mahalagang kliyente, hindi rin niya hinayaang ang apelyido ng Buena Vista ang unang magtakda ng katotohanan. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may kapangyarihang nagbigay kay Alina ng espasyong magsalita nang hindi kinakailangang sumigaw. Sir, pumasok po sina Mr. Alvarez at Miss Buenavista sa lobby at gumawa ng personal na pahayag na walang kaugnayan sa serbisyo ng hotel, sabi ni Alina. Sinubukan ko po silang ilipat sa pribadong lugar upang hindi maabala ang mga bisita. Nang tumanggi sila, hiniling ko pong sundin nila ang patakaran ng hotel. Wala po akong tinanggap na reklamo tungkol sa reservation o serbisyo. Tumawa ng pilit si Nico. Napakaganda naman ng pagkakasabi. Pero hindi niya binanggit na desperada siya, dahil iniwan ko siya. Mr. Villarreal, personal lang ito. Nagkataon lang na dito siya nagtatrabaho. Hindi na dapat palakihin. Isa pa, baka nakakalimutan niya na hindi magandang tingnan sa hotel ninyo ang receptionist na may magulong personal na buhay. Naramdaman ni Alina ang pagtaas ng init sa mukha niya, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang bawat salita niya ay maaaring baluktutin. Si Dante naman ay dahan-dahang lumingon kay Nico. Walang galit sa mukha niya, ngunit ang kawalan ng emosyon ang lalong nagpalamig sa hangin. Sa isip ni Nico ngayon niya unang naramdaman na baka maling lugar ang pinili niya para magyabang. Ang personal na buhay ng empleyado ko ay hindi lisensya para hiyain siya sa lugar ng trabaho, sabi ni Dante. At kung ang layunin mo ay patunayan na iniwan mo siya, kakaiba ang paraan mo. Ang lalaking tapos na sa isang relasyon ay umaalis ng tahimik. Ang lalaking kailangan pang manira sa harap ng publiko ay karaniwang may gustong itago. Napakurap si Nico. Si Selene ay agad sumingit. Mr. Villarreal, ingatan ninyo ang sinasabi ninyo. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakausap ninyo. Ang pamilya namin ay may malaking account sa hotel na ito. Itinaas niya ang baba, ngunit ang tinig niya ay may halong kaba. Hindi niya inaasahang ang may-ari mismo ang haharap sa kanila at lalong hindi niya inaasahang hindi siya kakampihan agad. Alam ko kung sino ang kinakausap ko, sagot ni Dante. Isang kliyenteng gumamit ng pangalan upang takutin ang empleyado ko.
Isang lalaking nagdala ng pribadong gulo sa lobby at isang receptionist na sa kabila ng panghihiya ay nanatiling mas propesyonal kaysa sa dalawang taong humarap sa kanya. Pagkatapos humakbang siya palapit kay Alina sapat upang makita ng lahat na ang bigat ng usapan ay nagbago na. Hindi alam ni Alina kung ano ang susunod na gagawin ni Dante. Inaasahan niya marahil na uutusan nitong dalhin sina Nico at Celine sa security office. Ngunit ang nangyari ay higit na hindi inaasahan. Tumayo si Dante sa tabi niya hindi sa harap upang takpan siya, kundi sa tabi mismo na para bang kinikilala nitong kaya niyang tumayo ngunit hindi na niya kailangang mag-isa. Kung ang issue ninyo ay kung sino si Miss Mercado sa hotel na ito, sabi ni Dante, malinaw at kontrolado ang boses, hayaan ninyong linawin ko. Si Alina Mercado ay hindi babaeng maaari ninyong bastusin sa labi ko. Siya ang babaeng nakatakda kong pakasalan. Ang mga salita ay bumagsak na parang kidlat sa gitna ng marmol na bulwagan. Walang gumalaw. Kahit si Alina ay tila nakalimot huminga. Napatitig si Nico kay Dante pagkatapos kay Alina at bumalik muli kay Dante. Ano iyon lamang ang lumabas sa bibig niya. Si Celine naman ay namutla bago muling nagpanggap na kalmado. Ngunit ang kanyang mga daliri ay kumapit sa bagtanda ng unang bitak sa kumpiyansa niya. Sa paligid ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang ilang empleyado ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Alam ni Alina na dapat siyang magsalita. Dapat niyang itama ang sinabi ni Dante. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ni Nico, ang lalaking ilang minuto lamang ang nakalipas ay nagsabing walang hahakbang para sa kanya. Nakita niya rin si Celine, ang babaeng ginamit ang yaman upang yurakan siya. Ang katahimikan ni Alina ay hindi pagsang-ayon sa kasinungalingan. Sa sandaling iyon ito ay pahinga mula sa paulit-ulit na pagyurak. Dante glanced at her but his expression stayed controlled. He did not ask her to play along through words. He simply offered a way out without forcing her hand. In his mind, the declaration was dangerous, perhaps reckless but necessary. A public insult had been made and only a public reversal could stop the stain from spreading through whispers before midnight. He had seen too many careers destroyed by rumors dressed as truth. Hindi iyan totoo, pilit na sabi ni Nico, ngunit ang boses niya ay wala ng dating lakas. Imposible. Kung totoo iyan, bakit receptionist pa rin siya? Bakit siya nakatayo sa front desk? Napangisi siya kumakapit sa huling argumento. Walang lalaking tulad ninyo ang magpapakasal sa babaeng tulad niya. Ginagamit ninyo lang ito para takutin kami. Ang trabaho ay hindi nakakababa ng halaga ng tao, sagot ni Dante. At kung iyan ang batayan mo sa pagpili ng babaeng igagalang, mas malinaw ngayon kung bakit hindi ka nararapat sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa security. Ihatid sila sa private lounge habang kinukumpirma ang kanilang reservation status at incident report. Kung wala silang opisyal na pakay, palabasin sila ng maayos. Nagulat si Celine. Hindi ninyo kami pwedeng paalisin. Ngunit nang humakbang ang security, napilitan siyang umurong. Ang mukha niya ay puno ng galit na hindi mailabas dahil napakaraming saksi. Si Nico ay nanatiling nakatitig kay Alina, ngunit ang dating panghahamak ay napalitan ng pagkalito at takot. Sa unang pagkakataon, siya ang mukhang iniwan sa gitna ng lobby. Habang inilalayo sila, naramdaman ni Alina ang bigat ng gabing iyon, na dahan-dahang bumagsak sa kanyang balikat. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya pa rin, ngunit nagbago ang uri ng tingin. Kanina ay awa, usisa at paghatol. Ngayon ay gulat, paggalang at mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Nanatili siyang nakatayo, ngunit sa loob niya nag-aaway ang hiya, galit, pasasalamat at pagdududa. Miss Mercado, mahinang sabi ni Dante, sapat lamang para marinig niya. Ipagpatuloy mo ang shift mo kung kaya mo. Kung hindi, pwede kang magpahinga sa staff office. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi malambot ang paraan ng pagkakasabi niya, ngunit malinaw ang respeto. Hindi nito itinuring si Alina bilang babaeng kailangang buhatin, kundi empleyadong kailangang bigyan ng pagpipilian. Tumingin si Alina sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, gusto niyang itanong kung bakit niya sinabi iyon, kung alam ba nitong ang isang salitang ganoon ay maaaring gumulo sa buhay nilang dalawa. Ngunit hindi iyon ang tamang lugar. Kaya inayos niya ang kanyang uniforme, kinuha muli ang folder
at humarap sa susunod na bisitang matagal nang naghihintay, ngunit tahimik na nakasaksi sa lahat. "Pasensya na po sa pagkaantala," sabi ni Alina sa bisita, kontrolado ang boses at maingat ang ngiti. "Ipagpapatuloy ko na po ang inyong check-in." Ang matandang negosyante ay tumingin sa kanya nang may tahimik na paghanga. Sa likod niya si Dante ay nanatili sandali pinapanood, hindi ang babaeng iniligtas niya kundi ang babaeng matapos yurakan ay piniling bumalik sa tungkulin ng hindi gumuguho. Sa dulo ng lobby bago tuluyang isara ang pinto ng private lounge, lumingon si Nico. Nakita niya si Alina na nakatayo sa liwanag ng chandelier, kalmado, tuwid at hindi na kayang abutin ang pang-iinsulto niya. Sa tabi ng counter naroon si Dante Villarreal, ang lalaking sa isang pangungusap ay winasak ang tagumpay na inakala ni Nico. Sa dibdib niya nagsimulang gumalaw ang takot na ang babaeng iniwan niya ay hindi pala ang talunan sa gabing iyon. Pagkasara ng huling pinto ng private lounge, hindi agad nawala ang bigat sa lobby ng The Bellevue Imperial Hotel. Ang mga chandelier ay patuloy na kumikislap, ang mga bagahe ay patuloy na iginugulong at ang mga telepono sa front desk ay patuloy na tumutunog. Ngunit sa ilalim ng maayos na kilos ng mga empleyado ay naroon ang iisang tanong. Totoo ba ang sinabi ni Dante Villarreal tungkol kay Alina Mercado? Si Alina ay nanatili sa likod ng counter hanggang matapos ang huling check-in ng gabing iyon. Hindi niya hinayaan ang sarili na magkamali kahit minsan dahil alam niyang isang maling pindot lamang sa sistema ay magiging bagong kwento para sa mga taong mahilig magdagdag ng kulay. Ngumiti siya sa mga bisita, ipinaliwanag ang breakfast schedule, ibinigay ang room key at pinirmahan ang arrival forms na parabang walang pangungusap na bumaliktad sa buong buhay niya. Nang tuluyang humupa ang pila, lumapit si Liza, dala ang isang tasa ng tubig. "Uminom ka muna," mahinang sabi nito. May galit pa rin sa mga mata ni Liza, ngunit pinilit niyang huwag magtanong ng marami. Alam niyang maraming tao ang nakikinig kahit kunwari ay abala. Sa hotel ang balita ay mas mabilis pa kaysa elevator, at ang isang bulong ay maaaring makarating sa executive floor bago matapos ang shift. Kinuha ni Alina ang baso at uminom ng kaunti. Noon lamang niya naramdaman na tuyo pala ang kanyang lalamunan. "Salamat," sabi niya. Hindi siya tumingin sa paligid. Ayaw niyang makita ang awa, pagtataka o lihim na pagsusuri ng mga kasamahan. Sa loob niya, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Dante. Siya ang babaeng nakatakda kong pakasalan. Isang pangungusap iyon na nagligtas sa kanya at sabay na naglagay sa kanya sa mas mapanganib na entablado. Bago matapos ang shift, dumating si Mara, ang executive assistant ni Dante. Maayos ang tindig nito, may hawak na tablet, at ang mukha ay walang bakas ng tsismis. "Miss Mercado, hinihiling ni Mr. Villarreal na makausap ka sa executive office pagkatapos ng handover. Hindi ito disciplinary meeting." Nilinaw niya iyon. Maingat ang tono ni Mara, tila alam nitong ang salitang meeting ay maaaring maging kutsilyo sa gabing ganoon. Tumango si Alina. "Magha-handover lang ako kay Paulo, pagkatapos pupunta ako." Hindi siya nagtanong kung tungkol saan. Alam na niya. Hindi pwedeng bitawan ng isang may-ari ng hotel ang ganoong deklarasyon sa harap ng mga bisita nang walang kasunod na paliwanag. Ang tanong lamang ay kung ano ang tunay na dahilan ni Dante. Pagligtas ba iyon? O bahagi ng mas malaking larong hindi niya pa nakikita? Sa executive office, tahimik ang hangin at malamig ang ilaw. Malayo ito sa ingay ng lobby, ngunit hindi nito nabawasan ang tensisyon sa dibdib ni Alina. Nakatayo si Dante sa tabi ng salaming bintana, nakatingin sa lungsod na kumikislap sa labas. Hindi siya agad nagsalita nang pumasok si Alina. Sa halip ipinuwesto niya ang sarili sa harap ng mesa, parang nais niyang alisin ang layo ng kapangyarihan sa pagitan nila. "Miss Mercado, simula niya alam kong inilagay kita sa sitwasyong hindi mo hiningi." Diretso ang boses niya, walang paligoy. "Ang sinabi ko sa lobby ay may bigat. Maaari itong makaapekto sa trabaho mo, sa reputasyon mo at sa pribadong buhay mo. Hindi ko iyon babaliwalain. Kaya bago kumalat ang kahit anong bersyon ng ibang tao, gusto kong marinig mo muna ang sa akin." "Bakit ninyo iyon sinabi?" tanong ni Alina. Walang lambing sa boses niya, ngunit wala ring kawalang galang. "Maaari ninyo silang paalisin. Maaari ninyong sabihin na hindi pinapayagan ang ganoong asal sa hotel. Hindi ninyo kailangan sabihin na ako ang babaeng pakakasalan ninyo.
Alam ninyo kung gaano kabilis sirain ng ganyang salita ang buhay ng isang empleyado. Hindi umiwas si Dante sa tingin niya. Tama ka. Maaari ko silang paalisin at dapat iyon ang sapat. Pero nakita ko ang uri ng pinsalang sinusubukan nilang gawin. Hindi lang iyon simpleng eksena ng dating magkasintahan. Sinusubukan nilang itanim na ikaw ay desperada, mababa at madaling itapon. Sa ganitong industriya minsan ang reputasyon ng isang babae ay sinisira bago pa siya makapagsalita. Napahinga ng malalim si Alina. Galit siya dahil tama ito. Hindi si Nico ang unang lalaking gumamit ng kahihiyan upang gawing maliit ang isang babae at hindi si Selene ang unang mayamang kliyenteng gumamit ng pera bilang latigo. Ngunit mas lalong ikinagalit ni Alina na kailangang magpanggap na may makapangyarihang lalaki sa tabi niya para tumigil ang mga tao sa pagyurak. Kung ganoon, salamat, sabi niya, ngunit matigas ang kanyang mukha. Pero bukas kapag nagtanong ang mga tao, ano ang sasabihin ko? Nabiro iyon, na taktika iyon, na ang may-ari ng hotel ay nagsinungaling upang protektahan ang receptionist niya. Kahit alin doon, ako pa rin ang magiging sentro ng usapan. Ang trabaho ko ay humarap sa mga tao araw-araw. Hindi ako pwedeng magtago. Umupo si Dante ngunit hindi niya inutusan si Alina na umupo. Hinayaan niya itong pumili at matapos ang ilang segundo ay naupo rin siya sa silyang nasa tapat. May dalawang paraan, sabi ni Dante. Una, maglalabas tayo ng maikling pahayag na nagsasabing pribado ang bagay na iyon at hindi na dapat pag-usapan. Pangalawa, panindigan natin ang deklarasyon sa loob ng limitadong panahon hanggang matapos ang isang problemang matagal ko nang iniimbestigahan. Nanlamig ang tingin ni Alina. Ibig sabihin, gusto ninyong gamitin ko ang sitwasyong ito para sa investigasyon ninyo. Hindi siya nagtaas ng boses ngunit sapat ang talim nito upang maramdaman ni Dante ang kanyang pagtutol. Kaninang nasa lobby ako ang ginamit ni Nico at Selene. Ngayon naman kayo ang humihiling na gamitin ko ang pangalan ko para sa problema ng hotel. Hindi, sagot ni Dante. Humihiling ako ng tulong, hindi sumusubok kumuha ng walang kapalit at may karapatan kang tumanggi. Kung tatanggi ka, ako mismo ang maglilinis ng anumang tsismis. Walang epekto sa trabaho mo. Walang bawas sa posisyon mo. Walang lihim na parusa. Isusulat ko iyon sa opisyal na memo kung kailangan mo. Tahimik si Alina. Sanay siyang makarinig ng pangako ngunit hindi sanay na may kasamang konkretong proteksyon. Pinagmasdan niya si Dante. Sa edad na 35, may uri ito ng katahimikang hindi nanggagaling sa lambot kundi sa taong matagal nang natutong hindi mag-aksaya ng galaw. Hindi siya mukhang lalaking magmamakaawa ngunit hindi rin siya mukhang nagsisinungaling upang manakot. Ano ang iniimbestigahan ninyo? Tanong niya. Hindi iyon pagsang-ayon ngunit iyon ang unang lamat sa pagtanggi niya. Nakita iyon ni Dante ngunit hindi siya nagmadali. Binuksan niya ang isang folder at inilapag ang ilang printed reports sa mesa. May mga booking code, cancellation records, guest complaints at pangalan ng ilang corporate accounts. Sa unang tingin pa lamang alam ni Alina na hindi ito simpleng pagkakamali ng sistema. May nawawalang kita sa ilang VIP bookings, paliwanag ni Dante. May mga kwartong minamarkahang cancelled pero ginagamit pa rin ng bisita. May mga refund na hindi tugma sa aktual na reklamo. May ilang empleyadong biglang nag-resign matapos magtanong. At ang pinaka-importante, may mga account na inililipat sa kalabang hotel bago pa opisyal na makapagbigay ng proposal ang Bellevue. Dahan-dahang kinuha ni Alina ang isang papel. Napatigil siya sa isang pangalan. Nico Alvarez, basa niya. Assistant Business Relations Officer. Napatingin siya kay Dante. Kailan pa siya konektado rito? Ang lalamunan niya ay muling sumikip ngunit iba na ang dahilan. Hindi na ito simpleng pagtataksil sa relasyon. Maaaring ang lalaking tinulungan niyang umangat ay bahagi ng pananaksak sa lugar na nagbigay sa kanya ng kabuhayan. 3 buwan, sagot ni Dante. Pumasok siya sa pamamagitan ng rekomendasyon mula sa isang senior manager na matagal nang gusto kong obserbahan. Hindi ko pa siya direktang inaakusahan pero ilang transaksyon ang dumaan sa kanya. At ngayong gabi, nang makita ko siyang dumating kasama si Selene Buenavista, naging mas malinaw kung bakit kailangan kong kumilos nang mas mabilis. Ang pamilya Buenavista ay corporate client, sabi ni Alina. May event sila rito taon-taon. Kung sangkot sila, hindi maliit ang problema.
Mabilis na gumana ang isip niya. Naalala niya ang ilang kakaibang tawag mula sa staff ng Buena Vista Group, ang mga request na laging dumadaan sa hindi karaniwang approval at ang mga booking na biglang nagbabago pagkatapos niyang i-endorso sa sales department. Tumango si Dante. Hindi ko sinasabing ang buong pamilya ay sangkot. Pero si Selene ay may access sa mga tao at kontrata. Si Nico ay may galit at ambisyon. Ang senior manager na nagpasok sa kanya ay may dahilan para pabagsakin ako bago ang board review. Sa susunod na 2 linggo, may malaking kontratang paglalabanan. Kapag pumalpak tayo, mawawala sa Bellevue ang isa sa pinakamalaking international travel partnerships. Tinitigan ni Alina ang mga papeles. Ang pangalan ni Nico ay parang mantsa sa bawat linya. Naisip niya ang gabing tinulungan niya itong gumawa ng unang resume, ang mga panahong pinaniwalaan niyang ang paghihirap nila ay pansamantala lamang. Ngayon tila ang bawat tulong niya noon ay naging bato sa gusaling itinayo nito upang tapakan siya. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit nagsimulang maging malinaw na galit. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Tanong niya. Hindi ako investigator. Receptionist ako. Alam ko ang booking system, guest protocol at front desk operations, pero hindi ko trabaho ang humabol sa mga taong nagnanakaw ng kita. Sadyang matigas ang pagkakasabi niya dahil ayaw niyang makita ni Dante na may bahagi sa kanyang gustong malaman ang buong katotohanan. Eksakto, sagot ni Dante. Alam mo ang galaw ng front desk. Alam mo kung aling request ang normal at alin ang pilit. Kilala ka ng staff bilang patas at tahimik. Kung bigla kitang ilipat sa audit, magtatago sila. Pero kung mananatili kang ikaw habang iniisip ng lahat na may espesyal kang koneksyon sa akin, lalabas ang tunay nilang reaksyon. May lalapit, may mananakot, may magkakamali. Gusto ninyong gawin akong pain, sabi ni Alina. Hindi ito tanong. Sa loob niya, ramdam niya ang panganib. Ang isang pekeng hunok ay maaaring maging proteksyon sa harap ng mga mapangmata, ngunit maaari rin itong maging target sa mata ng mga taong may itinatago. Kapag naniwala ang mga kalaban ni Dante na may alam siya, maaaring hindi na simpleng pangungutya ang gawin nila. Gusto kong gawin kang partner sa isang kontroladong plano, sagot ni Dante. Pero hindi kita ilalagay sa panganib ng walang proteksyon. Magkakaroon ka ng direct line sa akin at kay Mara. May security protocol. Hindi ka kukuha ng ebidensiya ng mag-isa. Hindi ka haharap sa sino man sa labas ng hotel ng walang kasama. At may malinaw na hangganan ang lahat ng ito. Tumahimik si Alina. Ang salitang partner ay kakaiba sa pandinig niya. Kadalasan ng mga empleyadong tulad niya ay tinatawag na staff resource o tao sa front desk. Bihira silang tawaging katuwang sa desisyong may kinalaman sa kapangyarihan. Ngunit hindi sapat ang magagandang salita. Alam niya kung paano maging mabait ang mga makapangyarihan kapag may kailangan sila at kung paano sila maglaho kapag tapos na ang gamit. May kondisyon ako, sabi niya sa wakas. Bahagyang tumaas ang kilay ni Dante, ngunit nanatili siyang tahimik. Una, walang anumang physical display na hindi ko pinapayagan. Walang hawak sa kamay, walang yakap, walang pagpapanggap na lampas sa kailangan. Pangalawa, mananatili ang posisyon ko at sweldo ko habang ginagawa ito. Pangatlo, kapag natapos ang investigasyon, kayo ang maglalabas ng pahayag na malinaw na pinoprotektahan ang pangalan ko. Tinanggap, sagot ni Dante agad. Hindi siya nagpakitang nagdadalawang isip, kaya lalo siyang pinagmasdan ni Alina. Idadagdag ko pa. Kung dahil dito ay masira ang kasalukuyan mong career path, ikaw ang pipili kung lilipat ka ng departamento, mananatili sa front office o aalis ng may rekomendasyon at severance na mas mataas kaysa standard. Pero hindi ko gustong umalis ka. Kailangan ng hotel ang taong tulad mo. Hindi agad sumagot si Alina. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi lamang siya ipinagtatanggol dahil naawa ang isang lalaki. Nakita siya bilang taong may kakayahan. Gayunman, hindi niya hinayaang lumambot ang mukha. At kung may mangyari sa pamilya ko, tanong niya. May kapatid akong nag-aaral pa. Ayokong madamay siya sa gulong hindi naman namin sinimulan. Doon unang nagbago ng bahagya ang ekspresyon ni Dante. Hindi awa, kundi seryosong pag-unawa. Hindi gagalawin ng pamilya mo, sabi niya. Kung may kahit anong pagbabanta, ituturing iyon bilang legal matter at security breach. May abogado ang hotel at gagamitin natin iyon. Pero uulitin ko, maaari kang tumanggi ngayon. Hindi mawawala ang respeto ko sa iyo.
Sa labas ng opisina, nagsimulang bumuhos ang ulan sa salaming pader. Ang lungsod ay naging malabo, parang binura ng tubig ang malinaw na hangganan ng mga gusali. Naisip ni Alina na ganoon din ang buhay niya. Kanina alam niya kung sino siya. Receptionist siya, iniwan ng lalaking minahal niya at kailangang bumangon kinabukasan. Ngayon siya ang sinasabing fiancé ng may-ari ng hotel at posibleng susi sa pagbubunyag ng katiwalian. Pumapayag ako, sabi niya sa wakas. Pero hindi dahil iniligtas ninyo ako kanina. Pumapayag ako dahil may taong ginagamit ang hotel ang empleyado at ang kahinaan ng iba para sa sariling pakinabang. Kung sangkot si Nico, gusto kong makita ang ebidensiya. Hindi para maghiganti bilang dating kasintahan, kundi para hindi na niya magamit ang kahit sino gaya ng paggamit niya sa akin. Tumango si Dante. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko tama ang pinili kong pagkatiwalaan. Tumayo siya at inabot ang isang slim folder. Nandito ang temporary arrangement. Walang romantic obligation. Walang financial exchange maliban sa legal protection at work-related support. Basahin mo muna. Bukas ng umaga may internal rumor control briefing. Pagkatapos noon magsisimula ang unang hakbang. Kinuha ni Alina ang folder. Mabigat ito sa kamay niya, hindi dahil sa kapal ng papel kundi dahil sa kahulugan. Sa sandaling iyon, ang isang kasinungalingang ibinato sa labi ay nagiging kasunduang may panganib, hangganan at layunin. Mr. Villarreal, sabi niya bago lumabas. Huwag ninyo akong protektahan sa paraang mawawala ang sarili kong boses. Kung kailangan kong tumayo, tatayo ako sa sarili kong paa. Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang tingin ni Dante. Iyon ang inaasahan ko, Miss Mercado. Hindi na siya nagdagdag pa, ngunit malinaw sa katahimikan niya na hindi niya hinahanap ang babaeng susunod lamang sa likod niya. Hinahanap niya ang taong kayang tumayo sa tabi niya kahit salungat ang hangin. At sa gabing iyon, sa pagitan ng ulan, kontrata at isang pekeng hunok, nagsimula ang isang alyansang walang kasiguraduhan. Paglabas ni Alina sa executive floor, nakita niya sa phone niya ang sunod-sunod na mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang una ay larawan niya sa labi kuha mula sa malayo. Ang pangalawa ay isang maikling babala. Huwag kang maniwala na kaya kang iligtas ni Dante. Ang pangatlo ay pangalan ng kapatid niya. Tumigil si Alina sa gitna ng pasilyo. Hindi pa nagsisimula ang laro, ngunit may taong unang nagpakita ng kuko. Nanatiling nakatayo si Alina sa pasilyo ng executive floor habang hawak ang telepono na parabang biglang uminit sa kanyang palad. Ang pangalan ng kapatid niyang si Tomas ay nakasulat sa huling mensahe kasunod ng oras ng uwian nito mula sa paaralan. Hindi iyon simpleng pananakot. Iyon ay patunay na may taong may oras, kakayahan at sapat na sama ng loob upang silipin ang buhay niyang nasa labas ng hotel. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya tumakbo pabalik sa opisina ni Dante na parang nawalan ng direksisyon. Huminga siya ng mabagal, kinopya ang numero, kumuha ng screenshot at ipinadala iyon sa sariling email bago pa mabura ng nagpadala. Sa ganitong sandali, ang takot ay kailangang gawing ebidensiya. Iyon ang unang tuntuning itinuro sa kanya ng trabaho sa front desk, huwag hayaang mawala ang anumang detalye. Bago siya makabalik sa elevator, bumukas ang pinto ng opisina ni Dante. Lumabas si Mara, tila naramdaman niyang may mali sa haba ng pananatili ni Alina sa pasilyo. May nangyari ba, tanong nito? Hindi na nagtago si Alina. Iniabot niya ang telepono at hinayaang mabasa ni Mara ang mga mensahe. Sa unang pagkakataon, nawala ang malamig na profesionalismo sa mukha ng assistant at napalitan iyon ng tahimik na alarma. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa loob na muli si Alina ng opisina. Si Dante ay hindi nagtanong ng walang saysay. Binasa niya ang mga mensahe, ipinasa ang kopya sa security head at inutusan si Mara na ipasuri ang CCTV sa lobby at hallway sa oras na may kumuha ng larawan. Walang galit na palabas sa kanyang mukha, ngunit sa bawat utos niya ay naroon ang bigat ng lalaking sanay gumalaw kapag may banta. Hindi ito galing sa karaniwang tsismoso, sabi ni Dante. Masyadong mabilis. Masyadong personal. May access sila sa staff information o may taong nagbigay ng detalye tungkol sa pamilya mo. Tumingin siya kay Alina. Simula bukas may sasama kay Tomas pauwi nang hindi niya kailangang malaman ang buong dahilan. Sasabihin nating bahagi iyon ng Transport Assistance Program ng hotel para sa staff family emergency.
Hindi ko gustong matakot siya, sagot ni Alina. Matigas ang kanyang tinig, ngunit sa ilalim nito ay may panginginig na hindi niya lubos maitago. 17 taong gulang pa lang siya. Nag-aaral siya ng mabuti dahil ayaw niyang maging pabigat sa akin. Kung malaman niyang may taong sumusunod sa kanya, dahil sa trabaho ko sisisihin niya ang sarili niya kahit wala siyang kasalanan. Hindi niya kailangang malaman ngayon, sabi ni Dante. Pero ikaw, kailangan mong tanggapin ang proteksyon. Hindi ito pakiusap, ngunit hindi rin utos. May malinaw na hangganan sa pagitan ng pag-aalala at pagkontrol. Naupo si Alina, pinigil ang pagod na gustong bumagsak sa mga balikat niya. Sa loob lamang ng isang gabi, ang personal na kahihiyan ay naging banta sa pamilya, trabaho at katotohanan. Kinabukasan bumalik si Alina sa front desk na suot pa rin ang parehong dignidad, ngunit may ibang linaw sa kanyang mga mata. Kumalat na ang balita gaya ng inaasahan. Ang ilang empleyado ay bumati ng mas magalang kaysa dati. Ang iba naman ay nagkunwaring walang alam, ngunit masyadong mabilis umiwas ng tingin. Sa hotel, ang katahimikan ay minsang mas maingay kaysa tanong. Si Liza ang unang lumapit sa kanya habang inaayos nila ang shift log. Hindi kita tatanungin tungkol sa sinabi ni Mr. Villarreal, bulong nito. Pero may sasabihin ako. Kagabi, pagkatapos dalhin si Nico sa lounge, nakita ko si Sir Renato sa service corridor. Dapat nasa banquet office siya, pero kausap niya si Nico sa phone. Pagkakita niya sa akin, bigla siyang tumalikod. Si Renato Calderon, ang Senior Operations Manager, isang lalaking matagal nang kilala sa hotel dahil sa husay niyang makipagkamay sa mga mayayamang bisita at sa lamig niyang makitungo sa mabababang empleyado. Marami ang takot sa kanya dahil kaya niyang ilipat ang schedule, pigilan ang promotion o gawing mabigat ang buhay ng sinumang hindi niya gusto. Sa harap ng board siya ay maayos. Sa likod ng pinto iba ang kwento. Hindi agad nagbigay ng reaksyon si Alina. Isinulat niya sa maliit na notepad ang oras, lugar at sinabi ni Liza. May nakakita pa ba, tanong niya. Umiling si Liza. Hindi ko alam, pero may isa pa. Noong isang linggo may guest na dumating para sa Verdanza Suite. Sa system cancelled ang booking. Pero nakita ko kinabukasan sa housekeeping report na ginamit ang kwarto. Naramdaman ni Alina na bumigat ang hawak niyang ballpen. Verdanza Suite ang isa sa pinakamahal na suite sa hotel, ginagamit lamang ng mga diplomat, celebrity at corporate owners. Kung minamarkahang cancelled ang booking ngunit ginagamit pa rin ang kwarto, may kumikitang hindi dumadaan sa opisyal na sistema. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay disenyo at kailangang may taong mataas ang access. Sa break room, nagkunwari si Alina na nagbabasa ng staff notice habang palihim na kinukumpara ang lumang shift notes. May ilang booking code na pamilyar sa kanya dahil siya mismo ang unang tumanggap ng tawag. Ngunit sa final record, ibang pangalan na ang nakalagay o kaya ay nawala ang detalye ng deposit. Ang pattern ay hindi agad lantad, pero kapag kilala mo ang normal na daloy ng front office, makikita mo ang pilit na pagliko. Pagdating ng tanghali, may dumating na lalaking guest na hindi mapakali. Ipinakilala niya ang sarili bilang Arturo Lim, may-ari ng maliit na travel agency sa Davao. Dala niya ang printed confirmation ng 3 kwarto, ngunit sa sistema ay wala ang kanyang booking. Nakita ni Alina ang pagod at takot sa mukha nito. Hindi ito mayamang kliyenteng sanay manigaw. Isa itong taong baka mawalan ng negosyo dahil sa isang sirang pangako. Ma'am, nagbayad na kami ng advance, sabi ni Arturo halos pabulong dahil ayaw niyang mapahiya. Sinabi ng contact namin sa sales na confirm na ito. May dala akong mga foreign guests mamayang gabi. Kapag wala silang matutuluyan, hindi lang pera ang mawawala sa akin. Tiwala rin. Iniabot niya ang resibo. Nang makita ni Alina ang pangalan, ng nagproseso ng lamig ang kanyang mga daliri. Nico Alvarez. Pinanatili ni Alina ang mukha niyang kalmado. Aayusin natin ito, Mr. Lim. Bigyan ninyo ako ng ilang minuto. Tinawag niya si Paulo upang asikasuhin muna ang ibang bisita, pagkatapos ay kinontak niya ang reservations team. Sa loob ng 10 minuto, lumabas na may naunang booking na minarkahang invalid dahil daw kulang ang payment verification. Ngunit ang resibo ni Arturo ay malinaw at ang bank reference ay tunay.
Sa halip na gumawa ng ingay, ipinadala ni Alina ang kopya kay Mara gamit ang secure channel na ibinigay ni Dante. Sumunod siya sa patakaran. Hindi siya kumuha ng ebidensiya ng mag-isa, hindi siya nagbintang, at hindi niya hinarap si Nico. Ngunit habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang may matang nakatitig mula sa kabilang bahagi ng lobby. Paglingon niya, nakita niya si Renato Calderon nakangiti ng kaunti, parang alam nitong may binabasa siya. Lumapit si Renato pagkatapos maayos ni Alina ang temporary accommodation ni Arturo. "Ang sipag mo talaga, Miss Mercado," sabi niya. Malambot ang boses ngunit walang init. "Hindi nakapagtataka kung bakit napapansin ka ng may-ari. Pero mag-ingat ka. Ang sobrang pakikialam sa problemang hindi sakop ng posisyon mo ay nakakapagod. Minsan, mas mabuting ngumiti ka na lang at hayaang ang mga nasa taas ang magdesisyon." Ngumiti si Alina sa paraang itinuro ng matagal na serbisyo. "Salamat sa paalala, Sir Renato. Bilang front desk staff, tungkulin kong tulungan ang bisitang may problema sa booking. Kung may proseso akong nalabag, maaari ninyo akong bigyan ng written instruction." Alam niyang ayaw ng mga taong tulad ni Renato ang salitang written. Kapag nais nilang manakot, gusto nila ang utos na walang bakas. Saglit na tumigas ang mukha ni Renato, ngunit agad din itong bumalik sa huwad ng ngiti. "Matalino ka pala talaga," sabi niya. "Sana lang alam mo kung kailan titigil ang matalinong tao." Umalis siya ng mabagal at naiwan si Alina na may malinaw na kumpirmasyon. Hindi pa niya hawak ang buong ebidensiya, ngunit may natamaan na siyang ugat. Ang taong walang itinatago ay hindi agad nagbabanta. Sa hapon, ipinatawag ni Dante si Alina sa isang maliit na conference room sa likod ng administrative wing. Naroon si Mara, ang security head na si Ocampo, at isang external auditor na ipinakilalang si Celia Ramos. Nakalatag sa mesa ang mga kopya ng booking anomalies, refund approvals at guest complaints na hindi umabot sa official complaint dashboard. Mas malaki ang larawan kaysa inaasahan ni Alina. "Ito ang nahanap namin mula sa ipinadala mo," sabi ni Celia. "Ang booking ni Arturo Lim ay hindi nag-iisa. May 14 na kaparehong kaso sa loob ng 2 buwan. Lahat dumaan sa business relations team. Lahat may kinalaman sa accounts na maliit o mid-level, iyong hindi agad makakapagdulot ng board-level noise kapag nagkaproblema. Pinipili nila ang madaling patahimikin," sabi ni Alina. "Hindi malalaking corporate client agad. Maliit na agency, regional partners, guests na walang malakas na koneksyon. Kapag nagreklamo, sasabihin system error. Kapag hindi na bumalik, walang makakapansin dahil hindi naman sila pinakamalaking account." Habang sinasabi niya iyon, nakita niya ang pagtingin ni Dante. Hindi paghanga lamang kundi pagkilala sa bilis ng kanyang pag-unawa. May isa pang layer, dagdag ni Mara. Ang ilang displaced bookings ay lumilipat sa isang boutique hotel na pagmamay-ari ng Shell Company. Hindi pa namin mapatunayan ang beneficial owner pero may overlap sa legal representative. Inilagay niya sa screen ang pangalan ng kumpanya. Hindi kilala ni Alina ang kumpanya, ngunit kilala niya ang apelidong nakakabit sa isa sa mga direktor, Buena Vista. Tumahimik ang silid. Hindi pa rin sapat iyon para sabihing si Celine mismo ang utak, ngunit sapat para ipakita na hindi aksidente ang presensiya niya kagabi. Ang panghihiya kay Alina ay maaaring hindi lamang personal na kalupitan. Maaari itong pagtatangka na sirain ang kredibilidad ng isang empleyadong hindi nila inakalang may kakayahang makakita ng pattern. Nang gabing iyon, nagpunta si Alina sa records archive kasama si Mara at Ocampo. Sa ilalim ng hotel malapit sa staff lockers, naroon ang silid na bihirang puntahan ng sinuman maliban sa admin personnel. May amoy lumang papel, malamig na bakal at panlinis ng sahig. Doon itinago ang hard copies ng incident reports, maintenance approvals at ilang lumang guest authorization forms na hindi pa nadidigitalize. Habang sinusuri nila ang kahon ng mga cancelled VIP records, napansin ni Alina ang kakaibang label sa isang folder. Mali ang format ng date code. Maliit na bagay lamang iyon, pero sa front desk ang tamang format ay parang batas. Kinuha niya ang folder at binuksan. Sa loob ay may kopya ng guest authorization, ngunit nakasingit sa gitna ang isang USB drive na nakabalot sa maliit na envelope. "Wala dapat iyan dito," sabi ni Mara. Tinawag niya si Ocampo upang kunan ng larawan bago galawin pa. Nang maiselyo ang envelope bilang evidence, tumingin si Alina sa iba pang folders. May 3 folder pang may maling date code. Lahat
ay may kaugnayan sa canceled suite bookings. Lahat ay may initials na hindi nakaayon sa karaniwang encoder ID ng reservations team. Hindi nila binuksan ang USB sa archive room. Dinala iyon ni Ocampo sa secure terminal na walang external network access. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas sa screen ang laman. May spreadsheet ng payments, pangalan ng guests, diverted rooms at column na may salitang commission. Sa ibaba ng ilang entry nakita ni Alina ang initials ni Nico, ang code ni Renato at isang pangalang nakatago sa ilalim ng alias na S. Buen. Hindi nagsalita si Alina ng ilang sandali. Ang buong katawan niya ay parang naging mabigat ngunit malinaw ang isip niya. Ito na ang unang matibay na piraso ng katotohanan. Hindi na lamang siya babaeng iniwan sa lobby. Siya ay saksi sa isang bitak sa pader ng hotel. Isang pader na matagal nang pininturahan ng rangya upang maitago ang kabulukan sa likod. Hindi pa ito sapat para sa buong kaso, sabi ni Celia mula sa kabilang linya. Pero sapat ito para palawakin ang audit at i-freeze ang ilang access. Kailangan nating kumilos ng maingat. Kapag nalaman nilang hawak natin ito, maglilinis sila ng trail. Si Dante ay nakatayo sa likod ng mesa, nakatingin sa screen. Sa mukha niya, unang beses nakita ni Alina ang galit na halos hindi na mapigilan. Walang gagalaw ng padalos-dalos, sabi ni Dante. Hindi natin sila hahabulin gamit ang kalahating ebidensiya. Hahayaan natin silang isipin na kontrolado pa nila ang laro. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alina. Bukas may meeting ang department heads. Dadalo ka bilang bahagi ng guest experience review? Hindi bilang fiancé ko kundi bilang empleyadong may direktang hawak sa front desk data. Mas lalong magagalit si Renato, sabi ni Alina. At kung makita niya akong nasa meeting na iyon, alam niyang may nagbago. Ngunit hindi na iyon takot. Pagtataya iyon ng panganib. Sa loob niya may kakaibang katahimikan. Kapag ang isang tao ay matagal na minamaliit, darating ang oras na ang pagkilala sa sariling halaga ay hindi na pagmamalaki kundi pagbawi. Gagalit siya, sagot ni Dante. At kapag galit ang taong may itinatago, nagkakamali siya. Sandaling tumahimik ang lahat. Sa pagitan nila nakabukas pa rin sa screen ang listahan ng perang dumaan sa maling kamay. Para kay Dante iyon ay pagtataksil sa hotel. Para kay Alina iyon ay pagtataksil sa bawat empleyadong sumahod ng tama habang may iba palang yumayaman sa likod ng kanilang pagod. Pag-uwi ni Alina ng gabing iyon, sinalubong siya ni Tomas sa maliit nilang apartment. Masaya nitong ikinuwento ang tungkol sa exam, hindi alam na may security team na tahimik na nagbantay mula sa malayo. Nakinig si Alina, ngumiti at nagluto ng simpleng hapunan. Sa bawat normal na tunog ng bahay, kutsara sa plato, electric fan, pahina ng reviewer, mas lalo niyang naunawaan kung bakit kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Bago siya matulog, dumating ang isa pang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Akala mo ba sapat ang nakita mo sa archive? Bukas, ikaw ang mawawala sa system. Kasunod noon ay isang larawan ng kanyang employee profile. May pulang markang terminated sa ibabaw ng pangalan niya. Matagal na tiningnan iyon ni Alina. Pagkatapos ipinadala niya kay Dante ang kopya at isinara ang ilaw. Hindi siya mawawala. Sila ang mabubunyag. Kinabukasan, pumasok si Alina sa department heads meeting na may hawak na tablet at isang folder ng guest experience reports. Hindi siya nakaupo sa tabi ni Dante kahit alam ng lahat ang kumakalat na balita tungkol sa kanila. Pinili niyang maupo malapit sa operations team kung saan mas malinaw niyang makikita ang mukha ni Renato Calderon. Sa sandaling tumama ang tingin nito sa kanya, nakita niya ang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Nagsimula ang meeting sa karaniwang ulat tungkol sa occupancy, customer satisfaction at paparating na gala ng Bellevue para sa International Travel Consortium. Ang event na iyon ang pinakamalaking pagkakataon ng hotel sa taong iyon dahil dadalo ang mga kinatawan ng Luxora Travel Alliance, ilang foreign partners at mahahalagang investors. Kapag naging maayos ang gabi, makakakuha ang Bellevue ng multi-year partnership. Kapag pumalpak, may dahilan ng board para kwestiyonin ang pamumuno ni Dante. Si Renato ang nanguna sa presentation, maayos ang boses at pulido ang bawat slide. Binanggit niya ang mataas na standard ng banquet team, ang seguridad ng VIP guests, at ang mahusay na koordinasyon sa sales department. Habang nagsasalita siya, tahimik na minarkahan ni Alina ang ilang numerong hindi tugma sa front desk data. Hindi siya sumingit agad.
Alam niyang ang taong may plano ay madalas mas nabubuko kapag hinayaang magsalita ng mahaba. Nang dumating ang bahagi ng guest complaints, tumingin si Dante kay Alina. Miss Mercado, ibigay mo ang summary mula sa front office. Ang silid ay bahagyang tumahimik. Ilang department head ang nagtaas ng kilay dahil hindi karaniwan na ang isang receptionist ang magsalita sa ganitong pulong. Ngunit tumayo si Alina nang walang pag-aalinlangan, binuksan ang file at inilatag ang report na nakaayos ayon sa petsa, booking type at resolution status. May 3 uri ng complaint na paulit-ulit sa nakalipas na 2 buwan, sabi ni Alina. Una, confirmed bookings na nawawala sa final arrival list. Pangalawa, refund disputes na hindi tugma sa official incident record. Pangatlo, guests na sinasabing cancelled ngunit may housekeeping movement sa kwartong nakalaan sa kanila. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Nico o Renato. Hindi pa iyon ang oras. Ang layunin niya ay ipakita ang pattern, hindi magpakitang naghihiganti. Si Renato ay ngumiti ng mabagal. Magandang observation mo, Miss Mercado. Pero dapat nating tandaan na ang front desk ay hindi laging may buong larawan ng corporate arrangements. May mga special handling na dumadaan sa management level. Baka ang ilang nakikita mong anomaly ay resulta lamang ng limitadong access. Delikado kapag masyadong malayo ang interpretasyon ng taong nasa reception counter. May ilang tumingin kay Alina, tila hinihintay kung masasaktan siya. Ngunit ang mukha niya ay nanatiling kalmado. Tama po na limitado ang access ng front desk sa ilang corporate arrangements, sagot niya. Kaya ang report na ito ay hindi konklusyon. Ito ay request for cross-verification. Kung may special handling na aprobado, madaling itugma ang authorization code, payment reference at room movement. Kung walang tugma, iyon ang dapat tingnan. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Renato. Maliit lamang ang katahimikan, ngunit sapat iyon para mapansin ni Dante. Ipinagpatuloy ng meeting ang gala preparations, subalit nagbago ang hangin. Ang ilang department head na dati ay ayaw makialam ay nagsimulang magtanong tungkol sa record controls. Si Renato ay nanatiling mahinahon, ngunit sa ilalim ng mesa ay nakita ni Alina ang pagpitik ng daliri niya sa gilid ng folder. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Renato kay Alina sa labas ng conference room. Walang ibang malapit maliban sa 2 staff na abala sa printer. Mukhang lumalaki ang tiwala mo sa sarili, sabi niya. Maganda iyan, pero may hangganan ng galing ng isang empleyado. Kapag umakyat ka ng masyadong mabilis, pwede kang mahulog ng mas malakas, lalo na kung ang hagdan na inaapakan mo ay pangalan ni Dante. Hindi ako umaakyat gamit ang pangalan niya, sagot ni Alina. Ginagawa ko ang trabahong dapat ginawa ng mga taong mas mataas ang posisyon. Hindi niya tinaasan ang boses, ngunit malinaw ang hampas ng sinabi. Saglit na kumislap ang galit sa mga mata ni Renato. Bago siya makapagsalita, dumaan si Mara sa dulo ng pasilyo. Agad nang umiti si Renato, inayos ang kwelyo at umalis na parang walang naganap. Dumating ang gabi ng gala na parang nakabalot sa ginto at panganib. Ang ballroom ng Bellevue ay pinalamutian ng ivory orchids, kristal na ilaw at mahahabang mesa na may silver setting. Sa labas nakapila ang mga luxury cars, habang sa loob ay naglalakad ang mga negosyante, diplomat, media guests at tourism executives. Si Alina ay itinalaga sa VIP reception hindi bilang dekorasyon sa tabi ni Dante, kundi bilang supervisor ng guest flow. Suot niya ang simpleng midnight blue gown na pinili ng hotel wardrobe team, elegante ngunit hindi palaban sa atensyon. Sa kanyang leeg ay maliit na pearl pendant na pamana ng ina niya at iyon lamang ang personal na bagay na dinala niya sa gabing iyon. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita niya si Dante na nakikipag-usap sa kinatawan ng Loksora. Nang sandaling magtagpo ang kanilang tingin, bahagya itong tumango, isang paalalang hindi siya nag-iisa. Hindi nagtagal, dumating sina Nico at si Len. Si Nico ay nakasuot ng itim na suit, mas maayos kaysa dati, ngunit hindi maitago ang tensisyon sa panga. Si Selene naman ay nakasuot ng kumikislap na gintong bestida at ang bawat hakbang niya ay tila sinadya upang ipaalala sa lahat ang apelyidong dala niya. Nang makita nila si Alina sa VIP reception, ngumiti si Selene na parang may lihim ng nakahanda. Ang ganda mo ngayong gabi, sabi ni Selene habang iniabot ang invitation card. Bagay pala sa'yo ang ganitong ilaw, pero minsan mas malakas ang liwanag, mas kita ang dumi.
Si Nico ay hindi nagsalita ngunit ang mga mata niya ay naglakbay sa paligid, tila may hinahanap na tamang oras. Kinuha ni Alina ang card, tiningnan ang guest list at ibinalik ang propesyonal na ngiti. "Welcome to the Bellevue Imperial Hotel, Miss Buenavista, Mr. Alvarez," sabi ni Alina. "Nakaayos na ang inyong table assignment. Ang usher ay maghahatid sa inyo." Walang bakas ng galit sa boses niya. Iyon ang lalong ikinainis ni Selene. Ang mga taong sanay manakit ay mas napupukaw kapag hindi nila nakikita ang sugat na ginawa nila. Sa kalagitnaan ng programa nagsimulang gumalaw ang bitag. Isang staff mula sa banquet team ang lumapit kay Alina na mumutla at sinabing may problema sa table cards ng ilang VIP guests. Nang tingnan ni Alina ang listahan, nakita niyang nailipat ang seating ng Luxor executives malapit sa isang regional supplier na may hindi magandang history sa kanila. Kung hindi maaayos agad, maaaring magmukhang sinadya ng Bellevue ang pang-iinsulto sa pangunahing partner. Hindi nagpanik si Alina. Tinawag niya si Liza, ipinakuha ang backup seating chart mula sa locked file at tahimik na inayos ang ushering route bago pumasok ang susunod na grupo ng guests. Sa loob ng 7 minuto na ibalik ang tamang arrangement nang halos walang nakapansin. Ngunit alam niyang hindi iyon aksidente. Ang digital file ay inedit pagkatapos ng final approval at iilan lamang ang may access doon. Bago pa niya maipadala kay Mara ang note, may mas malaking gulo na sumabog. Sa malaking screen sa gilid ng ballroom na dapat sana ay magpapakita ng Bellevue Heritage Video, biglang lumabas ang isang email thread. Nakalagay roon ang pangalan ni Alina, kasama ang di umano ay mensaheng nagpapadala siya ng confidential guest list sa isang outside contact. May ilang bisita ang napahinto. May media guest na agad itinaas ang telepono. Kumalat ang bulungan na parang apoy sa tuyong tela. Si Selene ay tumayo mula sa mesa, sapat ang lakas ng tinig upang marinig ng mga malapit. Kaya pala, mabilis siyang umangat. Hindi lang pala puso ng may-ari ang nakuha niya, pati sikreto ng hotel. Si Nico ay nagpanggap na gulat, ngunit ang bahagyang ngiti sa gilid ng bibig niya ay hindi nakaligtas sa mata ni Alina. Dumating si Dante sa tabi ni Alina bago pa makalapit ang ibang executives. Ipatigil ang screen, utos niya kay Ocampo. Ngunit itinaas ni Alina ang kamay, hindi upang suwayin siya kundi upang pigilan ang madaliang pagtatakip. "Huwag muna," mahinang sabi niya. "Kapag pinatay natin ngayon, sasabihin nilang tinatago natin. Hayaan ninyong makita ko ang header." Tiningnan siya ni Dante at sa loob ng 1 segundo ipinagkatiwala niya ang sandali sa kanya. Lumapit si Alina sa technical console kasama si Mara. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang isip niya ay mabilis na tumatakbo. Sa screen napansin niya ang mali. Ang employee email format ay luma, ginagamit bago magpalit ng domain ng hotel noong nakaraang taon. Ang digital signature ay galing sa template na hindi na aktibo. At ang oras ng pagpapadala ay kapareho ng oras na nasa CCTV siya sa front desk kaharap ang 3 guests. "Pakibalik ang video feed sa split screen," sabi ni Alina sa technician. "Ipakita ang email header sa kaliwa at ang lobby timestamp sa kanan." Nagulat ang technician ngunit tumingin kay Dante. Tumango si Dante. Sa harap ng mga guests lumitaw ang CCTV clip kung saan malinaw na nasa front desk si Alina sa eksaktong oras ng di umano ay pagpapadala ng confidential file. Hindi pa iyon sapat, ngunit unang bitak iyon sa kasinungalingan. Pagkatapos hinarap ni Alina ang ballroom. Hindi siya umakyat sa entablado, ngunit tumayo siya sa gilid kung saan abot ng mikropono ng host. "Sa lahat ng bisita ng Bellevue, humihingi ako ng kaunting oras upang maiwasan ang maling impormasyon." Ang email na nasa screen ay gumagamit ng lumang domain format. Ang signature ay hindi na aktibo. Ang timestamp ay sumasalungat sa CCTV record. "Hinihiling ko ang formal technical verification bago magkaroon ng anumang konklusyon." Hindi niya sinabi na inosente siya sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi siya nagmakaawa, hindi rin niya ginamit ang pangalan ni Dante. Ipinakita niya ang mali sa ebidensiya, isa-isa sa paraang kayang sundan kahit ng bisitang walang alam sa system. Sa likod ng mga mesa ang ilang executives ay nagsimulang magbulungan sa ibang tono. Ang dating iskandalo ay naging tanong. At kapag ang paninira ay naging tanong, nababawasan ang kapangyarihan nito. Doon nawalan ng pasensiya si Selene.
Napakahusay mong magsalita para sa isang taong biglang naging mahalaga dahil sa lalaki, sabi niya humakbang palapit. Pero kahit anong teknikal na paliwanag, hindi mababago na hindi ka nababagay sa mundong ito. Receptionist ka. Hindi partner, hindi future wife, hindi babae ng pamilyang Villarreal. Isang empleyadong nagkataong napansin. Maraming napahinto sa direktang kalupitan ng salita niya. Ngunit bago pa makasagot si Dante, tumingin si Alina kay Selene. Kung ang pagiging empleyado ang pinakamabigat mong insulto, wala kang alam sa halaga ng trabaho. Ang hotel na pinapasukan mo ngayon ay hindi tumatakbo dahil sa apelyido ng mga bisita. Tumatakbo ito dahil sa mga taong naglilinis. Nagluluto, nagbabantay, tumatanggap ng tawag, at nag-aayos ng pagkakamali ng mga taong akala nila hindi kailangang managot. Ang ballroom ay tumahimik. Sa unang pagkakataon, hindi lamang pagtatanggol sa sarili ang narinig nila mula kay Alina. Narinig nila ang tinig ng bawat taong nakasuot ng uniforme at laging inaasahang ngumiti kahit sinasaktan. Si Dante ay nakatayo sa likod niya, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang ang pinakamahalagang sandali ay hindi ang pagprotekta niya kay Alina, kundi ang pagkakataong hayaan itong ipakita kung sino siya. Si Mara ay lumapit, dala ang tablet. Confirmed, sabi niya sa mikropono matapos humingi ng pahintulot kay Dante. The displayed email is fabricated. The domain metadata does not match the current Bellevue server. The file path embedded in the display source came from a temporary device connected to the ballroom media console 10 minutes before the program. Binigkas niya ang ulat ng malinaw sapat para marinig ng media guests at Luxora executives. Agad na kumilos si Ocampo at ang security team. Pinaharang nila ang exit sa paraang hindi magdudulot ng panic. Sinuri ang console area at nakuha ang maliit na device na nakatago sa ilalim ng control panel. Ang technician ay namumutla habang nagsasabing may assistant mula sa events office na nag-abot ng updated presentation file. Nang ilabas ang CCTV sa backstage corridor, lumitaw ang mukha ni Nico, mabilis na naglalakad palayo sa technical booth. Nico tried to move toward the side exit but Ocampo's men were already there. His face lost its color yet he still forced a laugh. Hindi ninyo ako pwedeng akusahan dahil lang dumaan ako sa corridor. Ngunit ang boses niya ay pumutok sa gitna. Si Selene ay tumalikod, parang nais biglang maging estranghero sa lalaking kasama niya. Si Renato, na nasa mesa ng senior managers, tahimik na uminom ng tubig ngunit nanginginig ang kamay niya. Hindi hinayaan ni Dante na maging magulong komprontasyon ng gala. Lumapit siya sa mikropono at nagsalita sa mga bisita. The Bellevue Imperial Hotel will conduct a formal investigation tonight. We will not allow fabricated material to damage any employee, guest, or partner. The program will continue after a brief interval and every affected party will receive a verified report. Maikli, kontrolado at sapat upang pigilan ang pagkalat ng gulo. Habang inaayos muli ang programa, lumapit ang lead representative ng Luxora kay Alina. Isang babaeng may edad na matalimang paningin ang tumingin sa kanya ng diretsyo. You handled pressure better than many executives, I know, sabi nito. Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino na may banyagang diin. Ang hotel na may taong marunong tumayo sa katotohanan ay hindi madaling bumagsak. Tumango si Alina hindi bilang tagumpay, kundi bilang pagtanggap ng bigat ng tiwala. Sa dulo ng ballroom, nakatingin si Nico kay Alina habang hawak ng security ang kanyang braso. Hindi niya maintindihan kung paano nabaligtad ang lahat. Inakala niyang kapag nilagyan ng bahid ang pangalan nito, babalik ito sa dating tahimik na babaeng madaling iwan. Ngunit ang nakita niya ay babaeng natutong gawing sandata ang katahimikan, datos at dignidad. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang hindi niya talaga nakilala ang babaeng minahal niya noon. Nang matapos ang gabi, hindi naging perpekto ang gala, ngunit naging mas mahalaga kaysa perpekto. Nakita ng mga bisita ang krisis at ang paraan ng pagharap dito. Nakita ng mga empleyado na ang isang paninira ay maaaring labanan ng hindi lumuluhod. Sa likod ng entablado hawak ni Mara, ang nakumpiskang device si Ocampo ang CCTV copies at si Dante ay nakatingin kay Alina na tila may bagong desisyong nabubuo. Ngayon alam na nilang hindi ka madaling sirain, sabi ni Dante, nang sila na lamang ang naiwan malapit sa service corridor. Si Alina ay pagod ngunit hindi bagsak.
Tiningnan niya ang ballroom na unti-unting nililinis ng staff, ang mga basong walang laman, ang mga bulaklak na bahagyang nalagas at ang sahig na muling pinapakinang. Hindi pa tapos, sagot niya. Ngayong nabigo ang bitag, mas magiging desperado sila. Tama siya. Sa kabilang dulo ng hotel, sa isang madilim na emergency stairwell, tinawagan ni Renato ang hindi nakarehistrong numero. Nabigo si Nico, bulong niya. Kailangan nating alisin ang babae bago niya maabot ang payroll files. Saglit siyang nakinig, pagkatapos ay tumingin sa pinto na tila may paparating. Hindi na sapat ang pananakot. Bukas siya mismo ang gagawing dahilan para bumagsak si Dante. Umaga pa lamang ramdam na ni Alina na nagbago ang anyo ng hotel. Hindi nagbago ang marmol na sahig, ang bango ng sariwang bulaklak sa lobby o ang maingat na pagbati ng mga concierge, ngunit may bagong kaba sa likod ng bawat kilos. Ang mga empleyado ay nagsasalita, nang mas mahina ang mga manager ay mas madalas tumingin sa paligid, at ang mga taong dating kampante sa kapangyarihan ay biglang naging maingat sa sariling anino. Hindi pinatawag ni Dante si Alina sa executive office ng hayagan. Sa halip nakatanggap siya ng assignment memo na naglalagay sa kanya bilang pansamantalang katuwang sa guest recovery review. Sa papel, bahagi lamang iyon ng pagpapabuti ng serbisyo matapos ang nangyaring aberya sa gala. Sa tunay na layunin, binigyan siya nito ng legal na dahilan upang suriin ang complaints, reimbursement requests at staff reports na dati ay itinatago ng operations office. Nasa likod pa rin siya ng uniforme ng front desk, ngunit iyon mismo ang naging kalasag niya. Kapag ang isang receptionist ay nagtatanong tungkol sa guest complaint, hindi iyon agad nakakatakot. Kapag ang parehong tanong ay galing sa auditor, naglalaho ang ebidensiya bago pa makarating sa printer. Alam ni Alina na ang lakas niya ay hindi nakasalalay sa bagong tsismis tungkol kay Dante, kundi sa trabahong kabisado niya hanggang maliliit na bitak. Unang kinausap ni Alina si Mylene, isang dating housekeeping supervisor na biglang bumaba sa night shift matapos tumangging pumirma sa isang room clearance report. Natagpuan niya ito sa staff cafeteria, nakaupo sa dulong mesa, hawak ang kape na hindi iniinom. Noong una ay ayaw nitong magsalita. Sanay na ang mga empleyado sa pangakong proteksyon na nauuwi sa mas mabigat na schedule at tahimik na parusa. Hindi kita pipilitin, sabi ni Alina. Pero kung may nangyari sa'yo dahil tumanggi kang magsinungaling, kailangan naming malaman. Hindi para gamitin ka, kundi para hindi nila magamit ang takot mo laban sa iba. Matagal na tumingin si Mylene sa kanya. Sa mukha ni Alina, nakita niya hindi ang mausisang empleyadong naghahanap ng chismis, kundi ang babaeng nakaranas mismo ng paninira sa harap ng lahat at hindi tumiklop. Dahan-dahang inilabas ni Mylene ang lumang notebook mula sa kanyang bag. Doon niya isinulat ang mga petsa ng kwartong pinalinis sa kanya kahit cancelled daw sa system. May mga pangalan ng staff na kasama niya, oras ng pagpasok at bilang ng tuwalyang ginamit. Hindi ito kumpleto, sabi niya. Pero sinulat ko dahil natakot ako. Kapag may nangyaring masama, gusto kong may tanda na hindi ako ang nagsinungaling. Kinuha ni Alina ang notebook ng may pag-iingat, kumuha ng larawan sa piling pahina at ibinalik ito agad. Hindi ito aalis sa iyo nang walang pahintulot, sabi niya. Kokopyahin lang namin ang mahalagang detalye at hindi ilalabas ang pangalan mo hanggang kailangan sa tamang proseso. Sa unang pagkakataon, lumuwag ang balikat ni Mylene. Hindi pa iyon tiwala, ngunit simula iyon ang pagbasag sa matagal na katahimikan. Sumunod niyang kinausap si Paulo mula sa front desk, ang lalaking madalas niyang kahalili sa late shift. Inamin nitong ilang beses siyang inutusan ni Renato na huwag i-record ang reklamo ng ilang guests at sabihing na ayos na sa phone. Kapalit noon, pinangakuan siyang marerekomenda para sa promotion. Nang tumanggi siya sa huling pagkakataon, na wala ang pangalan niya sa training list. Hindi iyan malaking iskandalo sa papel, ngunit malinaw na paraan ng pagpigil. Sa bawat salaysay, mas lumilinaw ang disenyo. Hindi basta nagnanakaw ng kita ang grupo ni Renato. Binubuo nila ang sariling kaharian sa loob ng Bellevue gamit ang takot ng mga empleyado, kahinaan ng sistema at pangalan ng mayayamang kliyente. Ang maliit na pagkakamali ay ginagawang kasalanan ng mababang staff. Ang malaking pagnanakaw ay tinatawag na special handling. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Nico bilang tagasalo at tagapaglipat ng pirma.
Tanghali nang makatanggap si Alina ng mensahe mula kay Dante. Pumunta siya sa isang tahimik na service office, sa ikatlong palapag kung saan naghihintay sina Mara, Celia at Ocampo. Nakalatag sa mesa ang mga kopya ng staff testimonies, room, movement logs at lumang resibo mula sa travel agencies. Hindi na ito magkakahiwalay na butil. Unti-unti itong nagiging mapa ng isang sistemang may malinaw na utak at malinaw na benepisyo. May problema, sabi ni Celia. May payroll adjustment files na maaaring magpakita ng bayad sa mga kasabwat pero kailangan natin ng access mula sa Finance Archive. Ang opisyal na custodian ay naka-leave simula kahapon. Ang pumalit pansamantala ay rekomendado ni Renato. Tumingin siya kay Alina. May ruta ba ang front office para ma-verify ang staff reimbursement na hindi dumadaan sa kanya? Nag-isip si Alina ng mabilis. May guest recovery fund na ginagamit kapag kailangang agad bayaran ang transport o meal compensation ng bisita. Ang request ay dumadaan sa front office log bago makarating sa finance. Kung may peking complaint para makakuha ng reimbursement, dapat may baka sa amin. Hindi payroll mismo pero pwedeng magturo kung aling pangalan ang paulit-ulit na tumatanggap ng pera. Dante nodded slowly. Hindi niya sinabi na kahanga-hanga ang naisip nito. Hindi kailangan ni Alina ng papuri habang may krisis. Sa halip binigyan niya ito ng malinaw na pahintulot. Gawin mo pero kasama mo si Mara. Walang pupunta sa archive mag-isa. Kapag may humarang, ipakita ang memo ko. Kapag may pumilit na kunin ang dokumento mula sa kamay ninyo, tatawagin si Ocampo. Sa Finance Archive, malamig ang hangin at masikip ang espasyo. Ang pansamantalang custodian ay isang lalaking nagngangalang Dario, bagong lipat mula operations at halatang hindi komportable nang makita si Alina kasama si Mara. Hindi pwedeng basta kumuha ng files dito, sabi niya. May instruction si Sir Renato na lahat ng finance-related documents ay kailangang dumaan muna sa kanya ngayong may investigation. Ipinakita ni Mara ang memo ni Dante. Ang instruction ni Mr. Villarreal ang susundin natin. Hindi nagtaas ng boses si Mara ngunit napaatras si Dario. Binuksan niya ang cabinet nang mabagal, halatang nag-iisip kung may panahon pa ba siyang magtago ng anuman. Ngunit huli na. Napansin ni Alina ang isang kahong may maling label nakasingit sa ilalim ng regular reimbursement folders. Ang sulat kamay sa gilid ay kamukha ng nakita niya sa archive noong nakaraang gabi. Sa loob ng kahon ay mga request form para sa guest compensation. Paulit-ulit ang dahilan, missed airport pickup, wrong room assignment, delayed suite release. Ngunit nang ikumpara sa front desk log, maraming bisitang wala namang opisyal na reklamo. May ilang pangalan ng receiver na hindi empleyado ng Bellevue ngunit may contact number na pareho sa ilang vendor records. Sa huling folder nakita ni Alina ang isang pirma ni Nico bilang recommending officer. Hindi lang sila naglilipat ng booking, sabi niya. Gumagawa sila ng peking aberya para maglabas ng pera pagkatapos ginagamit ang ibang pangalan para kunin iyon. Kapag may totoong reklamo, tinatakpan nila. Kapag walang reklamo, gumagawa sila. Tahimik ang silid. Ang bawat dokumentong inilalabas ay nagpapakita kung gaano kabigat ang ginawang pagnanakaw, hindi lamang sa kita ng hotel, kundi sa tiwala ng mga taong nagtrabaho ng matapat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Renato na may 2 staff sa likod. Ano ang ginagawa ninyo rito? Malamig niyang tanong. Hindi siya sumigaw ngunit dala niya ang dating kapangyarihang nakapagpapatahimik sa maraming empleyado. Miss Mercado, mukhang nakakalimutan mo na ang posisyon mo. Hindi porke may espesyal kang relasyon sa may-ari ay pwede mong halughugin ang finance records. Itinaas ni Alina ang memo, hindi ang boses. May written authorization kami mula kay Mr. Villarreal at kay Celia Ramos bilang external auditor. Ang records na ito ay may kaugnayan sa guest recovery review. Kung may pagtutol kayo, maaari kayong magsumite ng written objection sa legal office. Sadyang binigkas niya ang written objection ng malinaw. Nakita niya kung paano kumurap si Renato dahil alam nitong anumang isulat niya ay maaaring maging ebidensiya laban sa kanya. Lumapit si Renato ng isang hakbang. Mag-ingat ka, Alina. Hindi lahat ng taong ngumiti sa'yo ngayon ay mananatili kapag bumagsak ang pinanghahawakan mo. Kapag nawala si Dante sa posisyon, isa ka lang ulit na empleyadong maraming kaaway. Ang mga salitang iyon ay banta na nakabalot sa payo.
Ngunit hindi umatras si Alina. Sa halip inayos niya ang mga folder at iniabot kay Mara para ma-seal bilang dokumentong hawak ng audit. Kung ang posisyon ng isang tao ay nakasalalay sa pagtatago ng krimen, sagot ni Alina, hindi ako ang dapat matakot sa pagbagsak. Saglit na tumahimik ang archive. Si Dario ay napayuko. Ang dalawang staff sa likod ni Renato ay nagkatinginan. Maliit na sandali lamang iyon ngunit sapat upang makita ni Renato na ang takot na matagal niyang itinanim ay hindi na kasing tibay. Pagbalik nila sa service office, naghintay na si Dante. Nang makita niya ang mga folder, hindi siya nagsalita agad. Binuklat niya ang ilan, binasa ang pirma, ang halaga at ang petsa. Mas tumitigas ang mukha niya sa bawat pahina. Ang Bellevue ay hindi perpektong hotel, alam niya iyon. Ngunit iba ang pagkakamali sa sistematikong pagnanakaw at iba ang mahinang pamamahala sa sadyang pagdurog sa mga empleyadong tumangging makisama. May sapat na tayo para simulan ang internal freeze, sabi ni Celia. Pero kung gusto nating umabot sa board at legal case, kailangan natin ng direct link sa account na tumanggap ng komisyon. Ang spreadsheet ay may alias. Ang reimbursement forms ay may pirma. Pero kailangan natin ng bank trail o sworn statement mula sa taong nasa loob. Lahat ay tumahimik dahil alam nilang ang taong iyon ay maaaring si Nico. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alina. Hindi kilalang numero ngunit may mensahe lamang. Gusto kong makipag-usap. Huwag mong isama si Dante. Alam niyang si Nico iyon. Ang unang bugso ng damdamin ay galit, kasunod ang pag-iingat. Ipinakita niya agad ang mensahe kay Dante. Hindi niya naisip itago ito dahil ang tagumpay ng kanilang plano ay nakasalalay sa hindi paglalakad ng mag-isa sa madilim. Hindi ka pupunta, sabi ni Dante agad. Ang bilis ng sagot niya ay nagpakita ng higit pa sa propesyonal na pag-aalala. Napansin iyon ni Mara ngunit hindi nagsalita. Si Alina naman ay tumingin kay Dante ng diretsyo. Pupunta ako kung may kontrol tayong kondisyon. Kung natatakot si Nico, baka magsalita siya. Pero kung hindi ako ang haharap, baka tumakbo siya. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Ayaw ni Dante na itulak si Alina sa panganib ngunit alam niyang hindi rin niya maaaring bawian ito ng sariling pagpapasya. Sa huli, si Ocampo ang naglatag ng plano. Public place sa loob mismo ng Hotel Garden Cafe na may 3 kamera, 2 plainclothes security sa paligid at recording device na aprobado ng legal team. Hindi pupunta si Alina bilang dating kasintahan. Pupunta siya bilang empleyadong may hawak sa katotohanan. Dumating si Nico sa Garden Cafe na mukhang 3 gabi nang hindi natutulog. Wala na ang yabang sa tindig niya ngunit naroon pa rin ang ugaling maghanap ng masisisi. Umupo siya sa tapat ni Alina at agad na tumingin sa paligid. Akala ko mag-isa ka, sabi niya. Hindi mo na ba kayang gumalaw ng walang bantay ng prinsipe mo? Hindi ako nandito para makipagbalikan sa mga insulto mo, sagot ni Alina. Sinabi mong gusto mong makipag-usap. Magsalita ka. Ang kanyang tinig ay walang lambot ngunit wala ring sigaw. Nakita ni Nico sa mukha niya ang dating babaeng minahal niya ngunit may pader na hindi na niya kayang lampasan. Iyon ang pinakamasakit sa kanya, hindi ang pagkawala ng pagmamahal kundi ang pagkawala ng dating kapangyarihan. Hindi ako ang utak, sabi ni Nico matapos ang mahabang katahimikan. Oo, may pinirmahan ako. Oo, may tinanggap akong pera. Pero hindi ko sinimulan ito. Si Renato ang nagdala sa akin. Sinabi niyang maliit na adjustment lang na ginagawa na raw iyon ng lahat ng malalaking hotel. Si Selen ang nagpakilala sa akin sa taong may hawak ng ibang account. Akala ko pagkakataon iyon? Pagkakataon para saan, tanong ni Alina? Para yumaman. Para magmukhang higit sa akin. Para makapasok sa mundong akala mo ay tatanggap sa'yo kapag may sapat kang pera. Hindi siya nagtaas ng boses ngunit bawat tanong ay tumama. Nico looked down? Hindi niya kayang sabihin na oo. Dahil kapag sinabi niya iyon, tapos na ang natitirang imaheng pilit niyang inililigtas sa sarili. May hawak akong kopya bulong niya. Hindi lahat pero may ilang bank transfer screenshots at usapan namin ni Renato. Itinago ko dahil hindi ako tanga. Alam kong kapag nagkaproblema ako ang gagawing alay. Napatingin siya sa kamay ni Alina. Ibibigay ko pero kailangan kong proteksiyon. Hindi ako makukulong para sa lahat ng ginawa nila. Hindi ako ang magbibigay sa'yo ng kapatawaran, sagot ni Alina. Kung may ebidensiya ka, ibigay mo sa legal team. Kung nagkasala ka, mananagot ka.
Ang proteksiyon ay hindi nangangahulugang maliligtas ka sa resulta. Nangangahulugan lamang na hindi ka pananahimik ng ilegal bago ka makapagsalita. Nakita ni Nico na wala na siyang puwang upang manipulahin siya gamit ang awa. Iniwan ni Nico ang isang maliit na access card sa ilalim ng tasa. Locker sa old staff gym. Code ang birthday mo. Saglit na kumislap ang lumang sakit sa pagitan nila. Ginamit pa rin niya ang alaala nila bilang susi sa pagtatago ng kasalanan niya. Tumayo si Alina nang hindi kinukuha ang card gamit ang kamay. Tinawag niya si Ocampo at hinayaang ang security ang mag-seal nito bilang ebidensiya. Nang gabing iyon, binuksan ng legal team ang locker. Nandoon ang isang envelope na may printed transfer records, larawan ng private messages at isang maliit na recorder. Sa unang audio file narinig ang tinig ni Renato na malinaw na nagsasabing kailangang ilipat ang sisi kay Alina upang mawala ang kredibilidad ni Dante. Sa ikalawang file naroon ang tinig ni Selen, malamig at mayabang na nagsasabing ang isang receptionist ay madaling durugin kapag sapat ang ingay. Hindi nagsalita si Alina habang pinapakinggan ang recording. Ang mukha niya ay payapa ngunit sa loob niya ay may pinto ng tuluyang nagsara. Si Nico, Renato at Selen ay hindi lamang nagkamali. Pinili nilang manakit ng taong inakala nilang walang kakampi at pinili nilang gamitin ang sistema upang gawing totoo ang kasinungalingan. Ngayon ang parehong sistema ang unti-unting magbabalik ng bigat sa kanila. Sa dulo ng gabi tumayo si Dante sa tabi niya sa madilim na conference room. May sapat na tayo para humarap sa board, sabi niya. Pero bukas, lalaban sila ng marumi. Kapag nakita nilang hawak natin ang ebidensiya, susubukan nilang baligtarin ang kwento sa huling pagkakataon. Tumingin si Alina sa mga folder recordings at testimony sa mesa. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa lobby. Siya, ang taong nagbukas ng pinto palabas sa takot. Kung ganoon, sagot niya, humarap tayo ng mas malinis kaysa sa kanila pero mas matibay, sa labas ng salamin muling umulan sa Maynila. Sa loob ng Bellevue may mga empleyadong unang beses natulog nang may pag-asang may makikinig. At sa kabilang panig ng lungsod si Renato Calderon ay nakatanggap ng balitang nawala ang laman ng locker. Sa unang pagkakataon siya naman ang hindi nakatulog. Bago sumikat ang araw gising na si Alina. Nakaupo siya sa maliit na mesa ng apartment kaharap ang mga kopyang pinayagan ng legal team na dalhin niya. Hindi niya binasa ang mga ito para kabisaduhin lamang ang detalye. Binasa niya ang bawat petsa, pirma oras at pangalan upang hindi siya maalog kapag nagsimula na ang pagbaluktot. Alam niyang sa araw na ito hindi sapat ang katotohanan. Kailangan itong maipakita ng hindi mababasag sa harap ng kapangyarihan. Sa kabilang kwarto naghahanda si Tomas para sa klase, walang alam sa buong bigat ng mangyayari. Nang makita siya nitong tahimik habang nakatingin sa papel, tinanong siya kung may problema sa hotel. Ngumiti si Alina ng kaunti at sinabing may mahalagang meeting lamang. Hindi niya itinago ang pagod ngunit itinago niya ang panganib. Hindi iyon pagsisinungaling para kontrolin ang kapatid. Proteksyon iyon hanggang dumating ang tamang oras. Sa Bellevue mas maaga kaysa karaniwan ang dating ng mga sasakyan ng board members. Ang private entrance ay binantayan ng security at ang conference floor ay isinara sa hindi autorisadong staff. Si Dante ay dumating nang walang kasamang palabas. Suot niya ang maitim na suit, hawak ang manipis na folder at ang mukha ay kalmadong tulad ng tubig bago ang malakas na bagyo. Sa tabi niya si Mara ay may dalang sealed evidence case. Nang pumasok si Alina sa conference floor, naramdaman niya ang bigat ng mga tingin. Hindi siya nakasuot ng gown, hindi rin espesyal na damit na magmumukhang kasangkapan ng kwento tungkol sa hunok. Suot niya ang uniforme ng Bellevue, malinis plansado at may nameplate sa dibdib. Iyon ang pinili niya. Sa araw na ito, hindi siya haharap bilang babaeng iniligtas ni Dante. Haharap siya bilang empleyadong nakakita, nagdokumento at tumayo. Nasa loob na ng boardroom si Renato nang dumating sila. Nakaupo siya sa kanang bahagi kasama ang dalawang abogado ng isang external shareholder at isang lalaking hindi kilala ni Alina. Si Celine ay naroon din, hindi dapat kasama sa internal board session ngunit ipinakilala bilang kinatawan ng isang affected corporate client. Nakataas ang baba niya ngunit may nanigas na linya sa gilid ng bibig. Alam niyang hindi na simpleng paninira ang labanan ngayon. Si Nico ay wala sa silid.
Ngunit ramdam ni Alina ang anino niya sa bawat folder na nakapatong sa mesa. Kung magsasalita siya, maaaring mabuksan ang buong pinto. Kung umatras siya, maaari siyang gawing tanging salarin. Ang mga taong mahilig gumamit ng mahihina ay mabilis ding nagtatapo ng kasabwat kapag papalapit ang parusa. Iyon ang unang katotohanang natutunan niya tungkol sa mundo ni Renato at Selene. Nagsimula ang pulong sa malamig na formalidad. Ang chairwoman ng board si Emilia Soriano ay nagbigay ng maikling pahayag tungkol sa mga alegasyon ng financial irregularity, data breach at reputational risk. Walang taas ng boses, ngunit bawat salita ay may bigat na maaaring magtanggal ng tao sa posisyon. Pagkatapos pinayagan niya si Renato na magsalita muna dahil siya raw ang naghain ng urgent complaint laban kay Dante at sa front office. Tumayo si Renato na parang matagal nang inensayo ang sandali. Hindi ko ikinakaila na may anomaly, sabi niya. Ngunit ang problema ay nagsimulang lumala nang gamitin ni Mr. Villarreal ang personal niyang relasyon kay Miss Mercado upang lampasan ang tamang proseso. Isang receptionist ang binigyan ng access sa sensitibong records. Pagkatapos biglang lumitaw ang ebidensiyang nakatutok sa mga taong kumukwestiyon sa kanya. Dapat nating tanungin kung investigasyon ba ito o pagtatakip. Inilabas ng abogado sa tabi niya ang ilang larawan. Kuha iyon sa Garden Cafe kung saan kausap ni Alina si Nico. May isa pang larawan kung saan nakatayo si Dante malapit sa kanya sa service corridor. Pinili ang anggulo upang magmukhang lihim na pagtatagpo, hindi kontroladong operasyon. Isinunod nila ang isang printed statement na di umano ay galing kay Nico nagsasabing pinilit siya ni Alina na gumawa ng peking testimony kapalit ng proteksyon. Hindi kumilos si Alina. Alam niyang iyon ang inaasahan nilang unang sugat. Kung magagalit siya, sasabihing emosyonal siya. Kung iiyak siya, sasabihing mahina siya. Kaya isinulat niya lamang ang oras ng bawat larawang ipinakita at ikinumpara sa sariling notes. Sa tabi niya si Mara ay tahimik ding nagbubukas ng digital timeline. Si Dante naman ay nakatingin kay Renato hindi bilang kalaban sa sigawan, kundi bilang taong naghihintay na matapos ang kasinungalingan bago ito durugin. Sumunod na nagsalita si Selene. Ang pamilya namin ay nagtiwala sa Bellevue ng maraming taon, sabi niya, boses na may halong sugat na maingat na ginaya. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa gala, malinaw na ang hotel ay ginagawang entablado ng personal na drama. Ako mismo ay nakasaksi kung paano ginamit ni Miss Mercado ang koneksyon niya kay Mr. Villarreal upang pahiyain ang guests at takpan ang sarili niyang pagkakamali. Tumingin si Alina kay Selene. Hindi na siya nasaktan sa salitang iyon. Sa halip na isip niya kung gaano kahirap sigurong mabuhay sa mundong bawat relasyon ay armas at bawat tao ay hagdan. Si Selene ay hindi lamang nagsisinungaling upang makaligtas. Ipinagtatanggol niya ang isang pananaw na nagsasabing ang may pangalan ay laging tama at ang empleyado ay dapat yumuko kahit hawak nito ang katotohanan. Nang matapos ang panig ni Renato, naghari ang mabigat na katahimikan. Si Emilia Soriano ay tumingin kay Dante. Mr. Villarreal, malinaw ang bigat ng akusasyon. Bago kami tumuloy, nais kong malaman kung bakit isang front desk employee ang naging sentro ng internal review. Hindi iyon insulto. Isa itong tanong na kailangang sagutin ng tama. Kung mali ang sagot ni Dante, maaaring bumagsak ang buong investigasyon sa usaping proseso. Tumayo si Dante. Dahil ang mga unang anomalya ay nasa guest experience layer at si Miss Mercado ang may direktang kaalaman sa normal na daloy ng records. Hindi ko siya binigyan ng unrestricted access. Lahat ng dokumentong nahawakan niya ay may kasamang audit personnel, security witness o written authorization. Kung ang tanong ay kung bakit siya pinakinggan, ang sagot ay simple. Dahil tama ang nakita niya. Pagkatapos ay tumayo si Alina. Hindi niya hinintay na ipakilala siya bilang fiancé, partner o espesyal na tao. Humihingi ako ng pahintulot na ipakita ang timeline, sabi niya. Tumingin si Emilia sa ibang board members pagkatapos ay tumango. Lumapit si Alina sa screen. Ang mga kamay niya ay malamig ngunit hindi nanginginig. Sa harap niya ay ang mga taong kayang magpasya sa career ni Dante, sa trabaho niya at sa kinabukasan ng hotel. Una niyang ipinakita ang listahan ng canceled bookings na may housekeeping movement. Ipinaliwanag niya ang normal na proseso mula reservation hanggang room release, pagkatapos ay itinuro kung saan nagaganap ang pagbaluktot.
Hindi siya gumamit ng malalaking salita upang magmukhang eksperto. Ginamit niya ang wika ng sistemang araw-araw niyang hinahawakan. Dahil doon mas mahirap pa sinungalingan ng paliwanag. Ang katotohanan ay hindi nagmukhang drama. Nagmukha itong trabaho. Sumunod niyang ipinakita ang Guest Recovery Fund records. Ikinumpara niya ang reimbursement request sa front desk complaints log. Sa 14 na kaso 9 ang walang opisyal na reklamo, 4 ang may maling detalye at 1 ang may guest signature na hindi tugma sa passport scan. Nang lumabas ang pirma ni Nico bilang recommending officer at approval code ni Renato sa parehong linya, may ilang board member ang nagpalitan ng tingin. Agad na sumingit si Renato. Circumstantial. Ang approval code ay maaaring gamitin ng assistant kapag may verbal instruction. Hindi ibig sabihin nito na ako ang nagproseso. Handa ang sagot niya ngunit masyadong mabilis. Tumingin si Alina sa kanya at binuksan ang susunod na slide. Doon lumitaw ang access logs mula sa secure terminal, kasama ang oras device ID at manual override. Ang override ay nanggaling sa opisina ni Renato sa gabing nasa gala siya. Pwedeng sabihin na ginamit ng iba ang terminal ninyo, sabi ni Alina bago pa siya makapagtanggol. Kaya hiniling naming kunin ang corridor footage. Sa oras ng override, pumasok kayo sa opisina mag-isa at lumabas makalipas ang 11 minuto. 3 minuto pagkatapos noon na update ang seating chart ng Luxor executives. 7 minuto pagkatapos may device na ikinabit sa ballroom media console gamit ang file na galing sa parehong internal path. Ang katahimikan sa boardroom ay hindi na katulad kanina. Kanina puno ito ng pagdududa. Ngayon, may bigat ito ng unti-unting pagbagsak. Si Celine ay umayos ng upo ngunit hindi na niya matapunan si Alina ng dating tingin. Si Renato ay nakatitig sa screen, nakapirmi ang panga. Hindi pa siya talo ngunit ang lupa sa ilalim niya ay nagsisimulang mabiyak. Inilabas ni Mara ang seal device na nakuha sa ballroom. Ipinaliwanag ni Ocampo ang chain of custody mula sa pagkakakuha sa control panel hanggang sa forensic review. Ipinakita ang metadata, ang lumang email domain at ang fabricated signature. Pagkatapos ay pinatugtog ang unang bahagi ng recording mula sa locker ni Nico. Malinaw ang tinig ni Renato. Kailangan nating gawing babae ang problema. Kapag siya ang naging mukha ng breach, sasama sa kanya si Dante. Hindi gumalaw si Alina nang marinig iyon. Kahit alam na niya ang laman, iba pa rin kapag tumunog sa silid ang mismong salita. Babae ang problema. Sa pangungusap na iyon, naroon ang lahat ng dahilan kung bakit siya piniling target. Hindi dahil siya ang pinakamahina, kundi dahil inakala nilang madali siyang gawing kahihiyan. Sa gilid ng mesa, nakayuko si Emilia, ngunit ang kamay niya ay mahigpit sa hawak na pen. Pagkatapos ay pinatugtog ang bahagi ng usapan ni Selene. Ang isang receptionist ay madaling durugin kapag sapat ang ingay. Namutla ang mukha ni Selene ngunit pinilit niyang tumayo. That is taken out of context, sabi niya, ngunit agad siyang napahinto nang makita ang tingin ng board. Napalitan niya ang wika sa Filipino, mas mahina ang tinig. Hindi ninyo nauunawaan. Galit lang ako noon. Hindi ibig sabihin ako ang nagplano. Hindi ikaw ang nagplano ng lahat, sagot ni Dante. Pero tumulong ka sa pagwasak ng tao upang protektahan ang sariling interes. Hindi siya sumigaw. Mas mabigat ang mahinahon niyang pagbigkas kaysa anumang galit. At ginamit mo ang relasyon ng pamilya mo sa hotel upang takutin ang staff, impluwensiyahan ang event handling at itulak ang kontrata sa kumpanyang may koneksyon sa inyo. Ipinakita ni Celia ang corporate records ng boutique hotel na tumanggap ng ilang diverted accounts. Hindi direktang nakapangalan kay Selene, ngunit lumitaw ang legal representative na matagal nang konektado sa Buena Vista Investment Arm. Hindi sapat iyon upang kondenahin ang buong pamilya at malinaw itong sinabi ni Celia. Ngunit sapat iyon upang ipakita na hindi aksidente ang direksyon ng mga nawawalang kliyente. May benepisyo, may ruta, at may mga kamay na nagtulak. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Ocampo kasama si Nico. Maputla ito, walang kurbata at halatang buong gabi ng kinakausap ng legal counsel. Hindi siya pinusasan ngunit may 2 security sa likod niya. Tumayo si Renato. Anong ibig sabihin nito, tanong niya. Sa unang pagkakataon may takot na hindi na niya naitago sa boses niya.
Humingi ng pahintulot si Nico na magsalita. Hindi siya tumingin agad kay Alina. Totoo ang recording, sabi niya. Ako ang naglagay ng kopya sa locker. Hindi ako malinis. Tumanggap ako ng pera at pumirma ako sa forms. Pero ang instructions ay galing kay Renato. Si Selene ang nagbigay ng contact sa outside hotel. Nang pumalpak ang gala, inutusan nila akong gumawa ng statement laban kay Alina. Hindi ko na pinirmahan ng final copy. Sumabog ang boses ni Renato. Sinungaling ka. Ikaw ang kumuha ng pera. Ikaw ang gumawa ng entries. Ngunit habang nagsasalita siya, lalong nagmumukhang desperado ang bawat salita. Ipinakita ni Nico ang bank screenshots, message threads at voice notes na may utos ni Renato. Hindi iyon nagligtas kay Nico, ngunit binasag nito ang huling depensa ng taong gumamit sa kanya. Sa mukha ni Alina walang kasiyahan. Ang hustisya ay hindi palaging magaan tingnan. Biglang tumayo si Selene at tinangkang lumabas. Hinarang siya ng security, hindi marahas ngunit sapat upang ipaalala na hindi na niya kontrolado ang silid. Wala kayong karapatang pigilan ako, sabi niya. Si Emilia ang sumagot, malamig at malinaw. May karapatan kaming panatilihin ang lahat ng party hanggang matapos ang emergency board inquiry. Kung nais mong tumawag ng abogado pwede. Pero hindi mo ilalabas ang sarili mo mula sa record na ikaw ang tumulong gumawa. Matapos ang halos 3 oras pumasok ang legal team na may preliminary recommendation. Si Renato ay agad na sinuspinde pending formal termination and criminal referral. Ang access niya sa lahat ng hotel systems ay ni-revoke. Si Nico ay isinailalim sa Legal Cooperation Protocol habang malinaw na mananagot pa rin sa mga pinirmahan niya. Ang kontrata sa kumpanyang konektado sa diversion scheme ay isinuspinde. Ang board ay nagdesisyong panatilihin si Dante bilang Chief Executive with expanded audit authority. Hindi pumalakpak ang sinuman. Walang tagpo ng madramang tagumpay. Ang nangyari ay mas tahimik at mas mabigat. Isang sistemang matagal na tinakpan ng takot ang unang beses na binuksan sa ilaw. May mga taong mawawalan ng posisyon, may mga kasong susunod, may mga empleyadong kailangang kausapin at protektahan. Para kay Alina, ang pinakamahalagang nangyari ay hindi ang pagbagsak ni Renato. Ang mahalaga ay hindi na maaaring sabihing wala siyang nakita. Pagkatapos ng pulong na iwan si Alina sa labas ng boardroom, nakatingin sa salaming pader kung saan tanaw ang lobby sa ibaba. Doon nagsimula ang lahat sa parehong sahig kung saan siya pinahiya. Lumapit si Dante ngunit hindi agad nagsalita. Alam niyang may mga sandaling ang katahimikan ang tanging anyo ng respeto. Sa wakas, si Alina ang unang nagsalita. Hindi pa rin ito binubura ang nangyari sa lobby. Hindi sagot ni Dante. Pero binago nito ang kahulugan. Hindi ka na ang babaeng iniwan doon. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na nila magagamit ang lugar na iyon para manakit. Tumingin si Alina sa kanya. Sa pagod ng mukha nito nakita niya hindi lamang ang may-ari ng hotel, kundi ang lalaking piniling hindi agawin ang boses niya kahit kaya nitong magsalita para sa kanya. Bago sila makaalis, dumating si Mara dala ang huling update. May ilang empleyadong lumapit na sa legal office upang magbigay ng sariling salaysay. Si Mylene Paulo at 2 dating staff na sapilitang nag-resign ay handang magsumite ng affidavit. Sa unang pagkakataon ang takot ay hindi na kumakalat pababa. Ang kumakalat ay lakas ng loob. At sa isang hotel na matagal na pinatakbo ng tahimik na pagsunod iyon, ang pinakamalaking pagbabago. Sa loob ng holding room, nakaupo si Renato na wala ng access card, wala ng staff na sumusunod, at wala ng ngiting kayang manakot. Sa kabilang silid si Selene ay galit na tumatawag sa abogado. Si Nico naman ay nakayuko hawak ang papel ng kanyang statement, alam na kahit nagsalita siya, hindi na maibabalik ang taong sinira niya. Sa corridor lumakad si Alina pabalik sa lobby, hindi upang magtago kundi upang bumalik sa lugar na kanyang binawi. Pagbalik ni Alina sa lobby, hindi na ito ang parehong lugar na lumamon sa kanyang kahihiyan. Ang marmol na sahig ay nandoon pa rin, ang malalaking haligi ay nandoon pa rin, at ang chandelier ay patuloy na kumikislap sa itaas. Ngunit sa bawat sulok, may bagong kahulugan, ang katahimikan. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko kapag dumaraan si Renato ay marahan nang nagtataas ng tingin na para bang unang beses nilang naalala na may karapatan silang makita.
Hindi agad ipinahayag sa lahat ang buong resulta ng board meeting. Kailangang dumaan sa legal na proseso, kailangang tiyakin ang ebidensiya at kailangang protektahan ang mga empleyadong nagbigay ng salaysay. Ngunit sa hotel sapat na ang pagkawala ng access card ni Renato upang maunawaan ng marami na may malaking pader na bumagsak. Ang opisina niyang dati ay hindi pinapasok ng kahit sino ay nilagyan ng security seal bago matapos ang araw. Si Selen Buenavista ay umalis ng hotel na hindi na tulad ng pagdating niya. Wala ang dating kumpiyansa sa hakbang niya, wala ang makapangyarihang ngiti na ginagamit niyang panakot sa mga staff. Kasama niya ang abogado ng pamilya, ngunit kahit iyon, ay hindi na makapagtakip sa katotohanang nakita siya ng board ng security at ng sariling konsensiya bilang bahagi ng isang maruming laro. Sa labas hindi siya lumingon sa lobby. Si Nico naman ay nanatili sa isang hiwalay na silid kasama ang legal team. Hindi siya pinusasan ngunit para sa kanya ay mas mabigat pa kaysa posas ang mga dokumentong nasa harap niya. Sa bawat pirma niyang kinilala, sa bawat mensaheng pinatunayan niya, unti-unting nawawala ang imaheng matagal niyang binuo para sa sarili. Gusto niyang sisihin si Renato, gusto niyang sisihin si Selen, ngunit alam niyang may sandaling pumili rin siya. Nang gabing iyon pinatawag ni Dante ang buong staff sa ballroom hindi para gumawa ng palabas kundi para magbigay ng malinaw na direksyon. Hindi niya binanggit ang sensitibong detalye ng kaso, ngunit sinabi niyang may natuklasang seryosong paglabag sa tiwala ng hotel at may mga taong pansamantalang sinuspinde. Nangako siya ng independent audit protection sa mga magbibigay ng salaysay at pagbabalik ng tamang proseso sa lahat ng departamento. Tumayo si Alina sa gilid hindi sa entablado. Ayaw niyang gawing tagumpay ng isang tao ang paghihirap ng marami. Habang nagsasalita si Dante, nakita niya si Maylene na tahimik na umiiyak si Paulo na nakahinga ng maluwag at ang ilang lumang empleyado ngayon lamang naglakas loob tumingin sa mga nakakataas ng walang takot. Doon niya naunawaan na ang hustisya ay hindi laging malakas ang dating. Minsan isa lamang itong silid na unti-unting natututong huminga. Pagkatapos ng pulong lumapit si Maylene kay Alina at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Akala ko wala nang makikinig sabi nito. Wala nang ibang paliwanag ngunit sapat na iyon. Sumunod si Paulo pagkatapos ay ang dalawang kitchen staff na minsang pinagbintangan sa nawawalang supply. Hindi sila nagpasalamat na para bang si Alina ang nagligtas sa kanila ng mag-isa. Sa halip parang kinikilala nilang may isang taong unang tumayo kaya nakatayo rin sila. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang Bellevue sa paglilinis ng mga sugat na hindi nakikita ng mga bisita. Dumating ang external auditors, inayos ang access controls, muling sinuri ang contracts at binuksan ang staff grievance channel na dati ay formalidad lamang. Ang ilang managers ay kusang nagbitiw, ang iba ay inilipat habang iniimbestigahan. Hindi naging malinis agad ang lahat ngunit hindi na rin maibabalik sa dating dilim. Si Dante ay madalas nasa boardroom, legal office at operations floor. Ngunit sa kabila ng dami ng gawain hindi niya nakalimutang sundin ang pangakong ibinigay kay Alina. Walang sapilitang public display, walang pang-aangkin sa harap ng staff at walang paggamit sa pangalan niya upang pagandahin ang imahe ng hotel. Kapag kinakailangang magkasama sila, malinaw ang dahilan. Kapag hindi kailangan, hinahayaan niyang maglakad siya ng sarili ang bigat at dangal. Isang linggo matapos ang board inquiry, inilabas ang opisyal na pahayag. Nakasaad doon na si Alina Mercado ay maling ginawang target ng fabricated accusation na ang hotel ay kumikilala sa kanyang profesionalismo at na ang management ay magsasagawa ng mga reforma upang maprotektahan ang lahat ng empleyado. Hindi binanggit ang Peking Honuk. Hindi rin iyon ginawang usapan. Sa wakas ang pangalan niya ay hindi na nakadikit sa iskandalo kundi sa katotohanan. Nabasa ni Alina ang pahayag habang nasa staff lounge siya. Tahimik ang paligid ngunit naramdaman niyang may malaking batong inalis sa dibdib niya. Hindi nabubura ng pahayag ang sakit ng gabing iyon, ang mga tingin sa lobby o ang mga salitang sinabi ni Nico. Ngunit binigyan ito ng opisyal na anyo ang bagay na matagal niyang ipinaglaban. Hindi siya naging baliw, hindi siya naging inggitera, hindi siya naging babaeng naghahabol. Siya ay siniraan at napatunayan iyon. Dumating si Nico kinahapunan hindi bilang empleyado kundi bilang taong kailangang magsumite ng karagdagang salaysay. Nakita niya si Alina sa Garden Cafe, ang parehong lugar kung saan siya unang nag-iwan ng ebidensiya. Huminto siya sa tapat nito, hawak ang envelope ng abogado.
Alina, sabi niya mahina at walang dating yabang. Hindi ko hihilinging patawarin mo ko. Alam kong wala akong karapatan doon. Tiningnan siya ni Alina ng payapa. May panahon na ang boses ni Nico ay kayang guluhin ang buong araw niya. Ngayon, isa na lamang itong boses mula sa nakaraan dala ang bigat ng piniling kasalanan. Tama ka, sagot niya. Wala kang karapatang hingin iyon, pero may karapatan kang harapin ang ginawa mo nang hindi na nagsisinungaling. Gawin mo iyon hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nadamay sa ambisyon mo. Napatango si Nico. Gusto niyang sabihin na minahal niya ito noon na naligaw lamang siya na may bahagi sa kanya ang nagsisisi. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Alina na huli na ang mga salitang iyon. Hindi dahil wala itong puso, kundi dahil natuto na itong hindi gawing tahanan ang pagsisisi ng taong nanakit. Umalis si Nico nang mabagal bitbit ang unang araw ng buhay na wala nang pwedeng pagtaguan. Si Selene ay hindi na muling bumalik sa Bellevue. Sa tulong ng abogado, sinubukan ng pamilya Buenavista na ilayo ang pangalan ng buong angkan sa kaso, ngunit hindi nila nagawang burahin ang mga record ng koneksyon sa diverted accounts. Ilang kontrata ang nasuspinde, ilang social circles ang tumahimik, at ang dating tiwalang gamit niya sa bawat pinto ay hindi na gumana. Hindi ito agarang pagbagsak, ngunit simula ito ng pananagutang hindi niya nabili. Samantala, si Renato ay opisyal na tinanggal sa posisyon at isinampa sa kaukulang reklamo. Nang ilabas siya ng hotel para sa formal na proseso, walang empleyadong sumigaw, walang nangutya at walang pumalakpak. Iyon ang pinakamatinding kabaligtaran ng kapangyarihan niya noon. Ang lalaking minsang kinatatakutan ng lahat ay umalis sa tahimik na pasilyo, walang kasamang respeto, walang tagasunod at walang boses na pwedeng gamitin laban sa mas mahina. Pagkalipas ng 2 linggo, inalok ni Dante si Alina ng bagong posisyon bilang Guest Integrity and Experience Officer. Hindi ito dekorasyon, hindi rin gantimpala para sa pagiging bahagi ng drama. Malinaw ang tungkulin, suriin ang guest complaints, tiyakin ang tamang record flow at direktang mag-report sa bagong Ethics Committee. Bago niya tanggapin, binasa ni Alina ang buong job description, salary structure at reporting line. Hindi na siya tumatanggap ng anumang bagay dahil lamang maganda pakinggan. Tinanggap niya ang posisyon, ngunit may isang kondisyon. Gusto niyang manatili sa front desk training rotation ng ilang oras bawat linggo upang makita ang tunay na kalagayan ng staff. Pumayag si Dante. Sa loob niya, alam niyang iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat si Alina sa tungkulin. Hindi niya ginamit ang pagkakataon upang lumayo sa mga taong kasama niyang nahirapan. Ginamit niya ito upang buksan ang pinto para sa kanila. Sa kabila ng paglilinaw sa opisyal na pahayag, nanatili ang isang tanong sa pagitan nilang dalawa. Ang deklarasyon ni Dante sa lobby ay nagsimula bilang proteksiyon at naging kasunduang may hangganan. Ngunit habang natatapos ang investigasyon, naiwan ang katahimikang hindi na kayang ipaliwanag ng trabaho. Hindi sila nagmadali. Hindi rin nila itinago sa kasinungalingan. Pareho nilang alam na ang anumang tunay ay kailangang magsimula sa malinis na lupa. Isang gabi matapos ang mahabang staff review, inimbitahan ni Dante si Alina sa rooftop garden ng hotel. Walang media, walang bisita, walang peking pangangailangan. Tanaw mula roon ang lungsod na minsang naging malamig at malayo sa kanila. Sa ibaba patuloy ang pagpasok at paglabas ng mga guests. Sa itaas tahimik ang hangin, may amoy ng ulan at bagong dilig na halaman. Natapos na ang arrangement natin, sabi ni Dante. Hindi siya umiwas sa tingin niya. Wala ka nang kailangang panindigan para sa akin. Wala na ring dahilan para ituloy ang kwento tungkol sa atin kung ayaw mo. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay ibinaba ang boses. Pero may gusto akong sabihin ng walang kinalaman sa board sa hotel o sa gabing iyon sa lobby. Tiningnan siya ni Alina. Hindi siya ang babaeng madaling matangay ng romantikong tagpo, lalo na matapos gamitin ng mundo ang kanyang pangalan bilang laruan. Ngunit, kilala na niya ang katahimikan ni Dante, ang paraan nitong umatras kapag kailangan niyang magsalita, ang paraan nitong hindi inaangkin ang tagumpay na hindi kanya. Kaya nanatili siya, hindi dahil obligado kundi dahil handa siyang makinig. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago, sabi ni Dante. Marahil noong hinarap mo si Selene sa ballroom? Marahil noong pinili mong protektahan ang mga empleyado kahit ikaw ang unang target?
O marahil noon pa bago ko pa aminin sa sarili ko tuwing nakikita kitang ayusin ang kaguluhan nang walang humihingi ng palakpak, ang alam ko lang hindi na ito pagpapanggap para sa akin. Hindi agad sumagot si Alina. Sa kanyang dibdib may lumang takot na kumilos ang takot ng taong minsang nagtiwala at ginamit. Ngunit kasabay nito ay may bagong lakas ang lakas ng taong hindi na naghahanap ng tagapagligtas. Dante! Sabi niya unang beses na tinawag siya sa pangalan, nang walang formalidad hindi ako papasok sa kahit anong relasyon dahil iniligtas mo ako. Hindi ko na kailangan ng ganoong dahilan. Alam ko sagot niya. At hindi iyon ang hinihingi ko. Walang singsing, walang ingranding pangako, walang bigla ang pagluhod sa ilalim ng ilaw. Mayroon lamang lalaking nakatayo sa harap niya nang pantay ang tingin. Ang hinihingi ko ay pagkakataong makilala ka sa labas ng gulo. Hindi bilang empleyado ko, hindi bilang babaeng ipinagtanggol ko, kundi bilang Alina. Kung hindi mo iyon gusto, tatanggapin ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, ngumiti si Alina ng walang bigat. Hindi malaki ang ngiting iyon ngunit tunay. Isang pagkakataon sabi niya, mabagal, malinaw, walang kasinungalingan. Tumango si Dante at sa katahimikan ng rooftop sapat na iyon. Walang kailangang makakita, walang kailangang maniwala. Ang mahalaga ay pareho nilang alam na ang anumang susunod ay hindi na ipinanganak mula sa kahihiyan kundi mula sa pagpili. Lumipas ang 3 buwan. Ang Bellevue Imperial Hotel ay nagbago sa paraang hindi agad mapapansin ng mga bisita ngunit ramdam ng mga nagtatrabaho roon. Mas malinaw ang proseso ng reklamo, mas mahigpit ang audit trail, at mas ligtas magsalita ang staff. Hindi na perpekto ang lugar dahil walang institusyong biglang nagiging malinis. Ngunit may bagong tuntunin na hindi nakasulat sa marmol, walang empleyadong dapat yurakan upang maprotektahan ang makapangyarihan. Si Alina ay bumalik sa lobby sa unang araw ng bagong training program para sa front desk staff. Hindi na siya nakatayo roon bilang receptionist lamang ngunit suot pa rin niya ang nameplate. Itinuro niya sa mga bagong empleyado kung paano ngumiti sa bisita, paano magbasa ng reservation code at paano manatiling mahinahon sa ilalim ng pressure. Ngunit higit sa lahat sinabi niya sa kanila na ang profesionalismo ay hindi pananahimik sa mali. Sa dulo ng training lumapit si Liza at pabirong sinabi na iba na talaga ang dating ni Alina ngayon. Tumawa si Alina, isang tawang magaan at bihira noon. Sa malayo nakita niya si Dante na dumaraan sa lobby, hindi huminto upang agawin ng sandali ngunit tumingin sa kanya ng may tahimik na pagkilala. Hindi na kailangang ipahayag sa lahat kung ano sila. Ang tunay na ugnayan ay hindi laging kailangang gawing palabas. Kinagabihan habang unti-unting nababawasan ang ingay ng lobby, tumayo si Alina sa lugar kung saan minsan siyang pinahiya ni Nico at Selene. Naalala niya ang bawat salita, bawat tingin, bawat sandaling gusto ng mundo na lumiit siya. Ngunit ngayon hindi na siya bumalik doon bilang sugatan. Bumalik siya bilang patunay na ang dignidad ay maaaring yurakan ngunit hindi ito mawawala kapag ang taong may hawak nito ay tumangging isuko. Lumapit si Dante at tumayo sa tabi niya tulad ng ginawa niya noong unang gabi. Ngunit ngayon walang kasinungalingang kailangang sabihin. Handa ka na, tanong niya dahil may dinner sila kasama sina Tomas at ilang staff na naging bahagi ng bagong committee. Tumingin si Alina sa pinto ng hotel sa ilaw sa mga taong patuloy na gumagalaw. Pagkatapos ay tumango siya. Oo, sabi niya. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pumili. Magkatabi silang lumakad palabas ng lobby, hindi bilang may-ari at empleyado, hindi bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang dalawang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas malinaw ang pagkakilala sa sarili. Sa likod nila nanatiling bukas ang Bellevue, puno ng ilaw, ingay at mga kuwentong hindi pa naisasalaysay. At sa gitna ng lahat, ang dating sign ng kahihiyan ay naging lugar kung saan muling natagpuan ni Alina ang pangalan dangal. At pag-ibig na hindi na kailangang ipaglaban ng mag-isa.